Ang walang cops na kagandahang si Kim So-yeon ay nagbabalik sa isang bagong-bagong drama na tumatalakay sa isang matapang na paksa sa buhay sa isang nayon sa Korea noong 1972 kung saan ang sexualidad ay bawal pa rin. Gayunpaman isang babae na nagngangalang Han Jung-suk ay nagsimulang magbenta ng mga adult toys at mga kakatwang damit na nagpagulat sa mga taga-nayon nang makita ang walang ibaba na panty. Inakala nilang depekto ito hanggang sa narinig nila ang paliwanag ni Han Jung-suk tungkol sa prinsipyo ng disenyo. Doon lang sila nawala ng ilusyon. May ilang tindahan na laging bukas. Alam ba ng lahat kung bakit? Dahil napakaabala ang pagbubukas nito bawat oras, kaya ginawa nilang laging bukas para maging madali ang pagpasok at paglabas ng lahat, maging madali ang pagpasok at paglabas ng ano. Iyon na, talagang baliw. Siya nga ba't nananaginip ako? Ano ba ang nangyayari? Si Lee Eong-suk ay isang ordinaryong may bahay. Noong bata siya, dahil sa kanyang namumukod tanging kagandahan, siya ay minsan nang nahalal na reyna ng kagandahan ng nayon. Ang kanyang mga kapitbahay ay naiinggit sa kanyang ganda habang naaawa rin sa kanya. Ang asawa ni Lee Eong-suk ay isang hambog na wala namang kakayahan. Kaya, ang buhay ni Lee Eong-suk ay laging kapos. Buwan-buwan, hindi lang siya nag-aalala sa upa. Ngunit kahit ang pagbili ng bagong school bag para sa kanyang anak ay isang luho. Napilitan siyang gamitin muna ang lumang bag ng anak ng kanyang kapitbahay. Dahil dito, si Lee Eong-suk ay madalas na nagtatrabaho ng part-time para kumita ng pera at tustusan ang kanilang kasalukuyang buhay. Si Lee Eong-suk ay naglilinis ng bahay para kay Eun-hye Kim, isang mayamang babae. Pagkatapos magtapos sa kolehiyo, sumama si Eun-hye Kim sa kanyang asawa sa nayon upang mamuhay ng isang nakakainip na buhay. Dahil sa pagiging nasa bahay lang buong araw, naging huli si Eun-hye Kim sa mga nangyayari sa lipunan at halos naging katulong para sa kanyang asawa. Dahil dito, nagpa siya si Eun-hye Kim na magbago at kalaunan ay naging isa sa 4 na dakilang dilag na nagbebenta ng mga laruang pang-adulto. Ngayon ang araw ng sahod ni Lee Eong-suk. Bilang isang taong laging mahiyain, kahit sa paghingi ng sweldo, siya ay nagpapakita ng labis na paggalang. Paumanhin, ang sweldo ko sa linggong ito ay iniwan ko na roon. Salamat, ma'am. Bagamat hindi mataas ang sweldo, ngunit kung idaragdag ang kanyang part-time na kita, sapat na ito para mabayaran niya ang upa sa buwang ito. Sa pagdaan sa isang tindahan, nagbabalak sana si Lee Eong-suk na tingnan kung may sobra pa siyang pera para makabili ng school bag para sa kanyang anak. Ngunit matapos magbilang, tahimik siyang umalis. Nang siya ay maghahanda na ng pagkain, hindi sinasadyang nakita ni Lee Eong-suk ang isang anunsyo sa pahayagan para sa pagbebenta ng sexy na underwear sa bahay na may flexible na oras ng trabaho. Lubos itong ikinatuwa ni Lee Eong-suk. Ngunit ang ganitong uri ng laruan ay hindi pa sikat sa Korea noon. Napaka-konserbatibo pa rin ng mga tao. Natural, walang bibili. Isinantabi ni Lee Eong-suk ang bagay na ito. Hindi niya alam na ang pagbebenta ng mga laruang pang-adulto ay magpapabago ng kanyang buong buhay. Ang asawa ni Lee Eong-suk ay umuwi na may maraming sugat. Nagbalita sa kanya ng masamang balita. Siya ay tinanggal sa trabaho dahil sa pakikipag-away. Kinaskas din ang sweldo. Ang masamang balitang ito ay parang patak ng tubig na umapaw sa sisidlan, na lalong nagpalala sa kalagayan ng pamilya na sadyang mahirap na. Napilitan si Lee Eong-suk na maghanap ng part-time na trabaho, ngunit marami siyang sinubukan na lugar at tinanggihan siya dahil sa iba't ibang dahilan, tulad ng hindi pagkuha ng may asawa o hindi pagkuha ng mga masyadong matanda. Umuwi si Lee Eong-suk na labis na bigo. Pinaalalahanan siya ng may-ari ng bahay na araw na ng bayad sa upa. Sinabi ni Lee Eong-suk na babayaran niya mamayang gabi, ngunit nang kukunin na niya ang pera para sa upa sa kahon, nalaman niyang wala na ang pera. Ang tanging taong nakakaalam ng pinagtataguan ng pera, maliban sa kanya, ay ang kanyang asawa. Tiyak, ng gabing iyon, mula sa mga salita ng lasing na asawa, nalaman ni Lee Eong-suk na kinuha niya ang pera para sa pamumuhunan. Iyon ang pera natin para sa upa. Alam ko, ngunit kung magtatagumpay ang plano, kikita tayo ng pambayad upa para sa isang buong taon. Kung mabibigo, paano natin sasabihin sa may-ari ng bahay? Bakit palagi mong iniisip na mali ang ginagawa ko? Lahat ay minamaliit ako, pati ikaw. Si Lee Eong-suk ay wala nang magawa kundi ang maging bigo. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang anunsyo ng pagbebenta ng underwear sa pahayagan. Sinunod ni Lee Eong-suk ang address sa pahayagan at nagpunta sa gusali ng kumpanya. Bagamat gusto na niyang gawin ang trabahong ito kagabi, nag-aatubili pa rin siya nang harapin niya ito ngayon. Balak niyang umalis, ngunit bigla siyang nakasalubong ang ina ng kaeskwela ng kanyang anak, si Bak Jae. Si Bak Jae ay isa rin sa 4 na dakilang dilag na nagbebenta ng mga laruang pang-adulto. Ang pamilya ni Bak Jae ay may 6 na miyembro. 4 na anak ang nagsisiksikan sa isang masikip na inuupahang silid. Tulad ni Lee Eong-suk, umaasa si Bak Jae na mapapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga laruang pang-adulto. Kinila ni Bak Jae si Lee Eong-suk na nag-aatubili papasok sa kumpanya. Sinabi sa kanila ng may-ari, isang matapang na babae, na ang underwear dito ay hindi lang basta underwear. Pagkasabi nito, hinila niya ang kurtina at isang serya ng iba't ibang uri ng laruang pang-adulto ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ay hindi isang bagay na ginagamit para itago at protektahan. Ang panty na ito ay para ipagmalaki. Natatakot na
tumakas ang tatlong babae. Ang matapang na may-ari ay kalmado na tila walang nangyari at nagpatuloy sa kanyang presentasyon. Sinabi niya na maraming tao ang nag-iisip na ang mga babae ay walang interes sa iyon. Isang maling akala iyon, ang totoo, ang mga babae ang nangangailangan ng nag-aalab na buhay. Pagkatapos niyang magsalita, dalawang babae na hindi na nakayanan ang mabilis na umalis. Ngayon, si Jae-young at Baek-hyung na lang ang natitira. Tumayo si Jae-young at akmang aalis na, ngunit nagbago ang kanyang desisyon dahil sa mga sumunod na salita ng may-ari ng bar. Sinabi niya na kahit na hindi pa sikat ang adult toy sa Korea, malaki ang potensyal ng industriyang ito. Kaya nagsimula ako ng negosyo 35 taon na ang nakalipas. Ngayon, may sarili na akong kumpanya, nakabili ng bahay at kotse, at ang deposit ko sa bangko ay hindi naubos kahit anong gamitin. Ang pinakamahalaga ay kumita ako ng malaking halaga. Dahil sa sinabing kumita ng malaking halaga, luminaw ang mata ni Jae-young mula sa sandaling iyon. Nagsimula si Jae-young sa landas ng pagbebenta ng adult toys at kahit siya mismo ay pakiramdam ay nananaginip, Diyos ko, hindi ako makapaniwala na nagbebenta ako ng adult toys. Noong panahong iyon, hindi pa sikat ang adult toys sa Korea. Siyempre, nahihiya si Jae-young na magbenta, ngunit upang mabago ang mahirap na buhay ng kanyang pamilya, kailangan niyang magtiyaga kahit masakit. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang lugar ng bentahan. Nagkataon na nagtatrabaho siya para kay Ginang Kim at sapat ang laki ng bahay ni Ginang Kim para sa kanyang pangangailangan. Kaya, nagtanong siya kay Ginang Kim kung maaari ba siyang magbenta ng mga produkto sa bahay nito. Sa simula, hindi alam ni Ginang Kim kung ano ang ibinebenta ni Jae-young kaya agad siyang pumayag na tumulong. Ngunit nang malaman ni Ginang Kim na nagbebenta si Jae-young ng adult toys, agad siyang nagsalita, Jae-young, alam kong hindi ako makaluma, ngunit hindi rin ako ganoon kaliberal. Dahil walang lugar na pagbebentahan, nag-alala si Jae-young. Habang nalulungkot siya at nag-iisip kung saan magbebenta, isang tawag sa telepono ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang tumawag ay si Ginang Kim mismo. Si Ginang Kim, na tumanggi sa umaga, ay pumayag na ngayong magbenta si Jae-young sa kanyang bahay. Lumabas na pagkaalis ni Jae-young, nagluto si Ginang Kim ng masarap na hapunan para sa kanyang asawa. Iniisip na maaga itong uwi. Ngunit 9:30 minuto na ng gabi bago dumating ang asawa ni Ginang Kim. Sinumbatan ni Ginang Kim ang asawa kung bakit huli na itong umuwi at hindi pa tumawag para magbigay alam. Ngunit ang asawa ni Ginang Kim ay sarili lang niya ang inintindi at hindi inalintana ang damdamin ng kanyang asawa. Sinikap ni Ginang Kim na iparamdam sa asawa ang kanyang pagkabalisa. Ngunit sinabi lang ng asawa niya na lagi siyang nasa bahay at walang pakikisalamuha sa iba. Tanging siya lang daw ang nag-iisang nagsisikap. Dati, sinabi niya na mas mabuti siya kaysa sa maraming asawang maingay. Sinasalungat mo ba ang sinabi ko? Nagbago na ang panahon, kailangan mong umayon. Sana ay isa kang moderno, bukas isip na babae na maaaring lumabas at makisalamuha sa mga kaibigan at gawin ang mga bagay na gusto mo. Ang mga salitang ito ang nagpabago sa isip ni Ginang Kim. Ang unang hakbang upang baguhin ang sarili ay ang pagpapalit ng hairstyle. Maagang pumunta si Ginang Kim sa hair salon. Nagpahanap siya sa may-ari ng salon ng mapagkukunang hairstyle dahil may dadaluhan siyang pulong mamaya at bawat pulong ay may angkop na hairstyle. Nalaman ng may-ari ng salon na si Sally na mag-host si Ginang Kim ng isang panty selling event sa bahay at agad na interesado si Chelsea. Nagtanong siya kung maaari ba siyang sumali. Si Chelsea ay magiging isa rin sa 4 na diyosa ng pagbebenta ng adult toys sa hinaharap. Nagrekomenda siya kay Ginang Kim ng isang maikling, modernong hairstyle. Ngunit sa sandaling ito, may dumating na hindi inaasahang bisita. Ang asawa ng bisita ay ang presidente ng Royal Club, habang ang asawa ni Ginang Kim ay gustong sumali sa club bilang isa sa maraming miyembro. Matagal nang nag-uunahan at nagkikimkim ng galit sa isa't isa si Ginang President at Ginang Kim. Hindi alam ni Cherry ang relasyon nila, kaya nang makita niyang masyadong magaling ang dalawa, inakala niyang matalik silang magkaibigan. Agad siyang nagtanong kay Ginang President kung sasali ba siya sa pulong mamaya. Kasabay nito, nagsimula ng kumilos si Jae-young. Upang hindi mahalata ng pamilya ang mga laruan sa loob ng bag, itinago niya ang bag at palihim na umalis ng bahay tulad ng isang magnanakaw. Ngunit sa sobrang pag-iingat, mas madali itong nagkamali. Nang bumaba siya ng bus, dahil sa labis na kagalakan, naiwan niya ang bag sa bus. Nasa loob ng bag ang kayamanan ni Jae-young. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isang lalaki na namimili malapit doon, kaya dali-dali siyang lumapit at nagmakaawa na tulungan siyang habulin ang bus. Sa gitna ng pagkabalisa ni Jae-young, napilitan ang lalaki na ihatid siya at habulin ang bus. Sa wakas ay naabutan nila. Pagkatapos tingnan, nakita ni Jae-young na walang kulang. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit nang aabutin na niya ang lalaki, hindi niya sinasadyang natumba sa bisig nito. Ang mga adult toys sa kanyang bag ay nalaglag din. Ano yan? Ano ito? Ito ba ang huling pag-asa mo? Tumakbo si Jae-young sa bahay ni Ginang Kim. Ang ikinagulat niya ay marami ng tao sa loob. Tinanong ni Ginang Kim si Jae-young kung maaari bang panty lang muna ang ibenta ngayon. Tumanggi si Jae-young. Naniniwala siya na kapag naipaliwanag ng maayos, hindi na mahihiya ang
mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Jae-young at Baek-kyung ang hangyo ng damit sa harap ng lahat. Ang lahat ay napanganga sa pagkamangha. Lahat ay nagulat, si Chelsea lang ang nagniningning ang mata na tila nakakita ng kayamanan. Kahit sinabi na ni Ginang Kim na ito ay isang panty selling event, kahit anong tingin ng mga kapitbahay, hindi nila ito nakita na parang panty. Mayroon pang ang nagsuot nito sa leg. Pumapatong ba sa liig ang kwintas na ganito? Ang ganda, hindi yan kwintas, yan ay panty. Ano? Naku po, kung ito ay panty, alin ang harap? Tama, ito ang harap. Naku, Ginang President, inakala pa na ang panty na walang ilalim ay depekto. Nang marinig nilang ipaliwanag ni Baek-kyung ang disenyo at kung paano gamitin, lahat sila ay natigilan. Ngunit may mas nakakagulat pa sa likod. Huminga ng malalim si Jae-young, tila nakapagdesisyon na. Kinuha mula sa bag ang isang bagay na parang mikropono. Mikropono, pero walang kable. Iyan ay ginagamit para sa pagdurog ng bawang. Hindi, ito ay isang message toy. Idinikit sa mukha at nag-message ng ganito. May ganito bang klase ng laruan? Nakakita na ako niyan. Hindi iyan ginagamit para sa facial message. Kung ganoon, saan iyan minamasahe? Ano iyan? Muntik na akong inatake sa puso. Ano nang pinagsasabi mo? Itago mo iyan. Kadiri, natapos ng mabilis ang pagbebenta. Akala ni Jae-young ay wala siyang maibibenta ngayon. Hindi inaasahan, ang anak ni Ginang President, si Sherry mismo ang gustong bumili ng isang mikropono. Pumili rin si Sherry ng isang set ng panty. Biglang may kumatok sa pinto. Lumabas na isinumbong ni Ginang President na may nagaganap na wild party dito. Ang isa sa dalawang pulis na dumating upang mag-imbestiga ay ang lalaking tumulong kay Jae-young na habulin ang bus noong umaga. Pagkatapos mag-imbestiga, wala silang nakitang anumang kahinahinala sa bahay. Habang nagdiriwang sila, biglang umuwi ang asawa ni Ginang Kim at pinalayas ang lahat. Kumalat sa buong bayan ang tungkol sa pagbebenta ni Jae-young ng adult toys. Siyempre, nalaman din ito ng asawa ni Jae-young. Hindi niya kinaya ang paninira ng mga kapitbahay, kaya sinigawan niya ito, nagnenegosyo lang ako para kumita ng pera para sa pamilya ko. Ang pagbebenta ng sarili ay negosyo rin? Bakit mo nasabi yan? Itinapon mo na nga ang lahat ng pera para sa upa sa bintana. Minamaliit mo ba ang asawa mo? Dahil ba sa kawalan mo ng trabaho? Kaya pala totoo ang sinasabi ng lahat. Sinabi nilang lahat na sinira mo ang buhay ko. Sige na, aalis na ako, okay. Kahit hindi sumuko si Jae-young, nawalan siya ng lugar na pagbebentahan. Nagtipon ng 4 na babae at nagpa siya na tulungan si Jae-young na maghanap ng lugar at magbenta ng magkasama. Kumita si Jae-young ng kanyang unang malaking pera sa pagbebenta ng adult toys. Balak niyang umuwi para makasama ang kanyang asawa. Ngunit nang makarating siya sa bahay, nalaman niyang nagtataksil ang kanyang asawa. Binuksan niya ang kahon na naglalaman ng mikropono at lumiwanag ang kanyang mga mata. Upang lubos na maunawaan ang karanasan sa paggamit ng produkto, nagpa siya si Jae-young na naging tindera ng adult toys na subukan ito sa kanyang sarili. Ang pakiramdam ay parang lumilipad sa ulap. Naranasan ni Jae-young ang kasiyahan na matagal nang nawala at mula noon ay nalulong na siya sa produktong ito. Ikinuwento niya sa 3 babae ang tungkol sa kanyang karanasan pagkatapos subukan na nagdulot ng ideya sa kanila na magbenta rin ng adult toys. Hindi pa nagtatagal nang umuwi si Jae-young, nahuli niya ang kanyang asawa na nagtataksil. Sapat na ang pagod sa buhay at idinagdag pa ito kaya tuluyan siyang bumagsak. Nalasing siya at nagpagalagala sa kalye at nagkataong nakita niya si Do-hyun, isang pulis. Alam ni Do-hyun ang tungkol sa pagbebenta ni Jae-young ng adult toys. Naglabas si Jae-young ng kanyang saloobin sa kanya. Ngunit ang unang impresyon ni Do-hyun kay Jae-young ay isang masamang babae, kaya sa oras na ito ay hindi niya siya pinansin. Hindi niya alam na sa bandang huli, magiging espesyal ang relasyon nila ni Jae-young. Noong 1972, naging popular ang adult toys. Ang mga nagtitinda tulad ni Jae-young ay hindi nakakuha ng suporta mula sa kanilang pamilya. Ngunit iba ang asawa ni Baek-kyung. Nang malaman niyang nagbebenta ng adult toys ang kanyang asawa, hindi lang siya hindi tumutol, kundi lubos pa niya itong sinuportahan. Si Baek-kyung ay ina ng 4 na anak. Nagbebenta siya ng adult toys upang kumita at mapabuti ang kanilang buhay. Wala siyang dapat ikahiya, hindi naman siya nagnanakaw. Bakit siya sisiraan ng ibang tao? Sa kabaligtaran, hindi naman ganoon kaliberal ang asawa ni Ginang Kim. Hindi lang niya pinigilan si Ginang Kim na iparenta ang bahay bilang lugar ng bentahan, kundi sinubukan din niyang pigilan si Ginang Kim na makipag-ugnayan kay Jae-young. Kasabay nito, nagbebenta si Jae-young at Baek-kyung ng mga produkto sa isang pampublikong paliguan ng kababaihan. Ginawa ni Baek-kyung ang tema ng mga babaeng matagal ng kasal upang pukawin ang kanilang imahinasyon. Subukan mong isipin, kung isuot mo ang mga panty na ito, ano ang magiging reaksyon ng asawa mo? Sasakmalin ka ba niya na parang gutom na lobo, tulad noong bago pa lang kayo? Lahat sila ay mga babaeng kasal na ng mahigit 25 taon. Nagtanong si Baek-kyung, ayon sa asawa mo, sino ang pinakamagandang babae sa mundo? Tiyak na hindi ako. Eksakto, sino mang babae basta't hindi ang asawa. Kapag mas matagal kayong nagsasama, mas nagiging walang kulay ang mga araw. Ang mga lalaki ay unti-unting hindi natitingin sa kanilang asawa bilang isang babae, kaya magkakaroon sila ng ideya
ideya na magtaksil. Ang mga salitang ito ni Baekyung ay tumama sa sakit ni Jae-young, lalo siyang nalungkot at nawala ng ganang magbenta. Sa unang pagkabigo sa pagbebenta, inisip ni Jae-young na kasalanan niya iyon. Ngunit naniniwala si Baekyung na mahirap ang simula ng lahat, ngunit ang paraan ng pagbebenta natin ay baka hindi tayo kumita ng malaking pera, kaya kailangan nating magpatuloy sa paghahanap ng ibang paraan. Alam ni Jae-young na maraming customer ang hair salon ni Chelsea, kaya humingi siya ng tulong kay Chelsea na mag-advertise. Ang pag-a-advertise habang ginugupitan ang buhok ng customer ay maliit na bagay lang, at bukod pa, gusto ring magbenta ni Cherry ng adult toys. Kaya pumayag siya, ngunit ang mga sumunod na salita ni Chelsea ang nagbigay kay Jae-young ng bagong direksyon. Sinabi ni Chelsea na kung gusto mong maging mahusay, kailangan ng masusing paghahanda. Halimbawa, ang hair dye sa salon ko, kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang mga benepisyo at ang pakiramdam kapag ginamit ang produkto. Pagkatapos, doon ko lang ito mairerekomenda sa mga customer. Tinawag ni Jae-young si Baekyung sa bahay. Sinimulan nilang isalin ang mga tagubilin sa paggamit ng produkto. Noong panahong iyon, wala pang supplier ng adult toys sa Korea. Lahat ng produkto ay imported mula sa kaya lahat ng tagubilin ay nasa English. Parehong mababa ang pinag-aralan ni Jae-young at Baekyung. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, sumakit ang ulo nila sa pagsasalin. Isinalin ang ilang nilalaman batay sa kasalukuyang kaalaman, ngunit sa pangkalahatan, marami pa ring kulang. Biglang naisip ni Jae-young ang isang tao si Ginang Kim na may mataas na pinag-aralan. Kahit sa panaginip, hindi inakala ni Ginang Kim na ang kaalaman niya sa English ay gagamitin para isalin ang mga tagubilin sa paggamit ng adult toy. Ang nilalaman ng pagsasalin ay, humigit kumulang, na ang laruang ito ay maaaring magdala sa mga babae sa isang kahanga-hangang mundo. Agad na nagtanong si Ginang Kim kay Jae-young, nakarating ka na ba sa mundong iyon? Sabi ni Jae-young na ipapaalam niya kay Ginang Kim bukas. Kaya nangyari ang tungkol sa pagsubok ni Jae-young sa kanyang sarili. Sa istasyon ng pulis, 4 na pulis ang nag-uusap tungkol sa mga taong madalas gumawa ng gulo sa bayan. Nangunguna sa listahan ang asawa ni Jae-young. Tungkol sa masamang asawang ito, sinabi ng kapitan na si Jae-young ay kailangang magtrabaho ng maraming trabaho ng sabay-sabay para masuportahan ang pamilya. Kaya naman, inakala ng lahat na nakakahiya at walang hiya ang pagbebenta ni Jae-young ng adult toys. Pero iba ang tingin ko. Siguro ginawa niya lang yan dahil napakahirap ng buhay at wala na siyang ibang paraan. Dahil sa mga salitang ito, nagbago ang pananaw ni Do-hyun kay Jae-young. Na-assign si Do-hyun dito para magtrabaho. Inakala ng lahat na siya, tulad ng ibang pulis, ay nag-imbestiga lamang ng maliliit na kaso sa nayon araw-araw. Ngunit sa likod noon, nagtatago siya ng isang malaking sikreto. Kawit sa lahat ng tao sa nayon. Nagtipon ang 3 babae. Sabik na malaman ni Baekyung at Ginang Kim ang naramdaman ni Jae-young matapos subukan. Nahihiyang itinaas ni Jae-young ang kanyang hinlalaki. Hindi na kailangan pang magsalita, naiintindihan na. Tama ang sabi ni Aewik Kim, may mga babae na maaaring hindi pa kailanman gumamit, ngunit kapag sinubukan na, hindi na sila makakabalik. Ang karanasang ito ay nagbigay kay Jae-young ng lubos na kumpiyansa sa pagbebenta ng adult toys. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang muling magmakaawa kay Ginang Kim na iparenta ang lugar para pagbentahan. Sa suporta ni Ginang Kim, agad na nilapitan ni Jae-young si Soo-jin. Mabilis na dumating ang mga customer sa bahay ni Ginang Kim. Naghanda si Ginang Kim ng premium na tsaa para sa 6 na bisita. Personal na ipinakilala at ibinenta ni Jae-young ang mga produkto. Upang mas maunawaan ng mga customer ang produkto, hinila ni Ginang Kim ang kurtina. Lumabas sina Baekyung at Soo-jin bilang mga modelo sa harap ng lahat. Ang mga sexy at malambot na panty ay nagpa-imagine sa mga customer kung paano sila titingnan ng kanilang mga asawa kapag suot nila ito, kaya naglabas sila ng pera at bumili. Mas naging maayos ang bentahan kaysa sa inaasahan. Pagkatapos, naglagay si Chelsea ng isang mikropono sa harap ng bawat customer. Sa takot na hindi sila maglakas loob na subukan ang bagong item na ito, naisip ni Jae-young ang ideya na banggitin ang isang sikat na tao na pamilyar sa kanila, sinabing kahit ang mga sikat na tao ay gumagamit din ng laruang ito. Ngunit nang malaman ang presyo na 20,000 won, ang matabang babae ay itinapon kaagad ang mikropono sa isang tabi. Sa halip na bumili nito sa halagang 20,000 won, mas gusto ko pang bumili ng bato para kainin ng aking asawa. Sa sandaling iyon, ang payat na babae sa tabi niya ay nagsabi, kahit kumain pa ng bato ang asawa mo, hindi na siya magiging kasing tapang tulad ng dati. Sa panahong iyon, mas magastos pa ang pera para sa mga tonic. Matagal nang hindi naranasan ng mga matatandang babaeng ito ang pakiramdam ng nasa ulap tulad ng dati, at dahil na rin sa panghihikayat ng mga tao sa paligid, mabilis na naubos ang lahat ng produkto. Upang ipagdiwang, nais ni Ginang Kim na imbitahan ang lahat na kumain, ngunit sa pagkakataong ito, tumawag ang asawa ni Ginang Kim at hiniling sa kanya na magbihis ng maganda upang makipagkita sa chairman. Sawa na si Ginang Kim sa pag-uutos ng kanyang asawa, kaya't agad niyang ibinaba ang telepono. At kasama ang 3 magkakapatid na babae, nagpunta sila sa restaurant upang magdiwang. Habang masaya silang nag-uusap, ang mapagkunwaring si Miran ay dumating kasama ang kanyang asawa sa harap ni Jae-wook. Walang galang na hinila ni Miran si Jae-wook at kinausap ng pribado, umaasang hindi sasabihin ni Jae-wook sa asawa ni Miran ang nangyari noong araw na iyon. Ang asawa ni Miran ay kaibigan ni Jae-wook. Nagpasya si Jae-wook na magtimpi, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang tungkol sa pagtataksil sa kanya ay narinig ni Bara at Chelsea na nagkataong papunta sa banyo. Ang babaeng iyon ay nang aagaw ng asawa.
hindi ko palalampasin ito. Pumasok si Miran sa banyo at pagkatapos noon ay nagkagulo ang 4 na babae sa loob ng banyo. Kumuha sila ng isang balde ng tubig at akmang ibubuhos, ngunit nakita ni Bara na masyadong malinaw ang tubig kaya kinuha niya ang mop na ginamit pang linis sa banyo at ibinabad doon. Anong nangyayari? Ang lamig. Dali, takbo. Hoy, sapatos mo iyan. Isuot mo. Tumakbo ka, Kim, nang mabilis. Tumakbo. Matagal na ring hindi naging masaya si Ginang Kim tulad ngayon. Pag uwi sa bahay na lasing, isinuot ni Ginang Kim ang biniling sexy na lingerie. Habang tinitingnan niya ang sarili niya, biglang umuwi ang kanyang asawa. Hindi dumalo si Ginang Kim sa appointment na ikinahiya ng kanyang asawa. Sinumbatan siya ng lalaki na mula nang makilala niya si Jae-wook, nagbago na siya. Sa wakas, nagkalakas loob si Ginang Kim na sabihin ang nasa loob ng kanyang puso. Gusto kong magnegosyo kasama nila. Gusto kong magbenta ng adult toys. Anong problema mo? Hindi ka ganyang klase ng babae. Sabihin mo, anong klase ng babae ako? Ay isang babae na nasa bahay lang sa buong araw. At ang pinakamalaking alalahanin ay kung magluluto ba ng sabaw ng puting labanos o soybean paste stew. Ay isang babae na kailangang maging maunawain sa kanyang asawa. Kahit na nagluto ka ng maayos, dahil abala ang iyong asawa sa pag-aliw ng mga bisita sa labas, ang pagkain ay lumami. Ang asawang konserbatibo ay nanlalaking mata na nakatingin sa kanyang asawa. Si Ginang Kim ay patuloy pa ring nagsasalita, ngunit hindi inaasahan, sinunggaban siya ng kanyang asawa na parang isang gutom na lobo. Kinabukasan, naghanda si Ginang Kim ng simpleng agahan para sa kanyang asawa. Sa simula, ang asawa ni Ginang Kim ay nagpakita ng pagkadismaya hanggang sa sinabi ni Ginang Kim na tanging ang mga hindi nasisiyahan lamang ang gumagamit ng pagkain upang hikayatin ang kanilang asawa na galingan pa sa susunod. Paano ka? Sa tingin ko ay napakagaling mo na. Sobra na kung mas gagaling ka pa. Kung ganoon, pwede na tayong kumain ng simple pagkatapos nito. Kung masyadong maraming handa sa mesa, hindi ako makakatulog mamaya. Pagkatapos maranasan ang kaligayahan na dala ng adult toys, malinaw na nabawasan ang pagtutol ng asawa ni Ginang Kim. Mula sa matinding pagtutol, pumayag na siya ngayon sa pagbebenta ni Ginang Kim. Tingnan mo tayo kagabi, kahit na pinasaya mo ako, mas nag-apoy ako dahil sa nagaw na iyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag ka lang tumanggi, ako na ang bahala sa lahat. Kumain ka pa ng marami, ang kaibigan mo ay titigas na parang bakal. Kasabay nito, nagkaroon ng problema si Jae-wook. Ang bahay niya ay may nag-spray paint ng malaking pulang salitang "I-mahal kita". Si Do-hyun ay umupa ng isang liblib na bahay. Sa dingding ng basement ay nakadikit ang lahat ng impormasyon ng mga tao sa nayon. Mukhang may tinatago na sikreto ang nayon na ito. Ang babae na nakakita lang ng daan upang yumaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng adult toys ay nakaranas kaagad ng balakid. May nagsulat ng malaking salitang "I-mahal kita" sa pintuan ni Jae-wook. Ang mga kapitbahay ay naniniwala na ang nangyari ay dahil sa pagbebenta niya ng mga kahiyahiyang bagay. Alam ni Jae-wook kung kahiyahiya ba siya o hindi. Sa pagbebenta lamang ng adult toys niya, kayang buhayin ang kanyang anak at magbayad ng upa. Kaya, kahit anong sabihin pa ng iba sa likod niya, hindi siya susuko. Hindi kailanman hinangad ni Jae-wook na malaman ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang trabaho. Inakala niya na matatago niya ito sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng paint. Ngunit nauna nang dumating ang kanyang ina. Ibinuhos ng kanyang ina sa sahig ang lahat ng ibinebenta ni Jae-wook. Para sa kanyang ina, ang mga bagay na ito ay marumi. Bukod pa rito, naniniwala rin ang kanyang ina na ang dahilan kaya hindi umuwi ang kanyang manugang ay dahil sa pagbebenta ni Jae-wook ng mga bagay na ito. Hindi niya madaling iiwan ang kanyang asawa at anak. Iyon ang paghuhusga ng matanda tungkol sa kanyang manugang. Ngunit tahas ang sinabi ni Jae-wook ang masasamang gawain ng kanyang masamang asawa. Inakala ni Jae-wook na makakakuha siya ng simpatya mula sa kanyang ina sa pagsasabi nito. Pinayuhan din niya ang kanyang ina na huwag mag-alala, ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi lamang walang pakialam ang kanyang ina, kundi nagtanong pa ito kung gusto ba niyang magdiborsyo. Paano mo bubuhayin ang anak mo? Sa pamamagitan ba ng pagbebenta ng mga mura at kasuklam-suklam na mga laruan na ito? Bakit kasuklam-suklam ang tawag mo? Ang mga produktong ito ay hindi kasuklam-suklam. Nakakatulong ito sa kaligayahan ng kasal. Tingnan mo ang kasal mo at ni Seong-soo. Wala akong nakikitang tulong dyan. Bakit mo nasabi iyan, ma? Sinabi ko lang sa iyo na si Seong-soo ay sumama na sa ibang babae at iniisip mo pa rin na ang problema ay nasa trabaho ko. Kung ipagpapatuloy mo ang trabahong ito, hindi na ako pupunta para alagaan si Minho. Sabi mo, kaya mo siyang buhayin ng mag-isa, kaya tingnan natin kung paano mo gagawin. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagpasakit sa damdamin ni Jae-wook, ngunit wala siyang magawa. Nagsumbong sa pulisya ang may-ari ng bahay, umaasang mahahanap nila ang taong nag-vandalize. Ang pulis na namamahala sa kaso ay si Do-hyun. Bumili si Jae-wook ng pintura at nakita niya si Do-hyun na naghihintay doon. Naghinuha si Do-hyun. Siguro ay may hindi nasisiyahan sa iyo, tulad ng mga kakumpetensya o kapitbahay. Malapit na ang oras ng uwian ng anak niya, gusto lang ni Jae-wook na mabilis na alisin ang pain. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Do-hyun, natapos niya ito bago umuwi si Minho noong gabing iyon. Tinawagan ni Bara si Jae-wook, sinabing may owner ng nakatagong tindahan na pumayag na paupahan sila bago magsara. Pagpunta ka doon bukas kasama si Ginang Kim, ha? Ayaw palampasin ni Jae-wook ang magandang pagkakataon na iyon, ngunit dahil hindi na tumutulong ang kanyang ina sa pag-aalaga kay Minho, wala siyang nagawa
ginawa kundi tanggihan. Sa maikling panahon, mukhang hindi ako makakabenta. Gusto ring tumulong ni Bara sa pag-aalaga kay Minho. Ngunit mayroon siyang 4 na anak na hindi niya na kayang alagaan. Sa kabutihang palad, kinabukasan, nang sunduin si Minho pagkatapos ng klase, hindi sinasadyang natuklasan ni Jae-wook ang anak ni Seoji na kaklase ni Minho. Sa oras na ito, hindi pa opisyal na sumasali si Chelsea sa pagbebenta ng adult toys, kaya nang malaman niya ang sitwasyon ni Jae-wook, pumayag siyang tulungan siyang alagaan si Minho. Salamat sa tulong ni Chelsea, naging maayos ang pagbebenta nina Jae-wook, Bara at Ginang Kim. Pagdaan sa isang kainan sa kalye, hindi napigilan ni Ginang Kim na magmalaki. Sa loob ng 55 taon, palagi akong nabuhay sa ilalim ng kontrol ng aking asawa at biyenan. Ngayon, sa wakas, natikman ko na ang kalayaan. Nakakaadik, sa sandaling ito, dumating ang asawa ng mapagkunwari at kinausap si Jae-wook. Pumunta ka sa bahay namin bukas para magdaos ng selling event, ha? Para itong espesyal na aktibidad sa pagdiriwang ng kaarawan ng asawa ko. Gusto ng lalaki na buhayin ang pag-ibig sa mapagkunwari, ngunit hindi niya alam kung anong klase ng babae ang asawa niya. Tumanggi si Jae-wook, ngunit sumulong si Bara at sinabing kaya niyang pumalit kay Jae-wook. Buong tiwalang nangako si Bara kay Jae-wook, sisiguraduhin kong maubos ang laman ng pitaka nila. Ngunit kinabukasan, nang ialok na sana ni Bara ang produkto sa isang asawang babae, hinabol siya ng aso nito. Hindi siya masunurin, ang sira-sira. Diyos ko, ayos ka lang ba? Natumba si Bara at nasaktan, kaya napilitan siyang sabihin kay Jae-wook, hindi ko kayang pumunta sa bahay ng mapagkunwari para pumalit sa iyo. Nangako ako sa mga kaibigan ko na pupunta ako doon para magbenta. Napilitan si Jae-wook na pumunta. Plinano niyang ihatid si Minho kay Chelsea. Ngunit dahil maraming customer sa tindahan ni Chelsea, wala siyang nagawa kundi isama si Minho. Hindi alam ng mapagkunwari na darating si Jae-wook at sinubukan niyang paalisin ito. Ngunit nagpa siya si Jae-wook na manatili. Kikita pa rin naman ako ng pera. Bakit ko pa siya papansinin? Iyan ang naisip ni Jae-wook. Dinala ng lalaki si Minho sa sinehan. Nagsimula nang magbenta si Jae-wook. Narinig niya ang mga taong nagsasabing palaging idineklara ng mapagkunwari na hindi siya interesado sa mga lalaki, kaya hindi sila nakikipagtalik sa kanyang asawa. Ngunit si Jae-wook lang ang nakakaalam kung gaano kasuklam-suklam ang babaeng ito. Mabilis na natapos ang pagtitinda at maraming naibenta si En Oso. Biglang tumakbo pabalik ang lalaki at sinabing nawawala si Minho nang bumili ito ng popcorn. Nagmadali si En Osok na tumawag ng pulis at pinuntahan ang kanyang ina at tinanong kung nakita nito si Minho. Hindi lamang hindi siya inaliw ng kanyang ina, kundi sinisi pa siya. Bakit mo isinama ang anak mo para magtinda ng mga laruan? Kung hindi mo ginawa iyon, hindi sana nangyari ito. Kaya, anong gagawin ko? Hindi mo rin ako tinulungan na alagaan si Minho, ngunit kailangan ko pa rin kumita ng pera. Sinabihan na kita na huwag mo nang gawin iyan. Hindi ko gusto ang ganyang pagtitinda. Hindi ko maisip na ang anak ko ay nagtitinda ng mga ganyan. Nakakakilabot na isipin. Pilit na nagpakalma si En Osok at bumalik sa sasakyan ng pulis, ngunit nasaksihan ni Do-hyun ang lahat. Matapos ang paghahanap, sa wakas ay natagpuan din ni Do-hyun si Minho sa ilalim ng gusali kung saan dating nagtatrabaho ang dating asawa ni En Osok. Lumabas na namimiss lang ni Minho ang kanyang ama, kaya siya nagpunta doon. Nanatili si Do-hyun sa tabi ni En Osok buong gabi, bumili pa nga ng band-aid para idikit niya sa sugat sa kanyang mukha dahil sa sampal ng kanyang ina. Sa katapusan ng buwan ay araw ng sweldo. Sina En Osok at Rara ay nakatanggap ng kanilang sweldo sa pagbebenta ng mga laruan ng matatanda. Ang halaga ay mas malaki kaysa sa anumang trabaho na nagawa na nila dati. Ginawa nila ito 1, 2, 3. Ang unang ginawa ni En Osok pagkatapos matanggap ang sweldo ay bumili ng bagong school bag para sa kanyang anak. Bumili din ng gamit si Rara para sa kanyang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na naging masaya sila ng ganoon. Ang pamimili ay simula pa lamang. Naniniwala sila na lalong gaganda ang buhay. Ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Pag-uwi ni En Osok nakita niya ang kanyang ina at ama kasama ang ibang babae. Kahit na ginawa ng kanyang ina ang mga bagay na nagpasakit sa kanya, binigyan pa rin siya ni En Osok ng payo. Ang dahilan kung bakit tumutol ang kanyang ina sa mga laruan ng matatanda ay hindi dahil tumutol siya sa pagbebenta ni En Osok kundi dahil ayaw niyang makita ang mga hubot-hubad na damit. Noong taong iyon, si ina ni En Osok ay 32 taong gulang at mayroon ding passion sa pagpapaganda, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Dinala ng kanyang asawa ang ibang babae sa bahay at natapos ang pangusap dito. Nang aapi ang babaeng iyon kay ina ni En Osok dahil sa pagiging paborito. Hindi na nakatiis si ina ni En Osok kaya nakipag-away siya rito, ngunit sinampal siya ng kanyang asawa. Sawang-sawa na siya sa buhay na ito ng pambubuli, kaya iniwan niya si En Osok. Mula noon, mag-isa siyang nagpalaki sa kanyang anak hanggang ngayon. Anak, naiintindihan kita. Alam kong ginagawa mo ito para lang buhayin ang pamilya. Aking kawawang anak, sa tuwing nagsasabi ako ng masasamang salita sa iyo, masakit din ang loob ko. Pero nahihirapan akong tanggapin ito. Bago maghiwalay, ibinigay ni En Osok sa kanyang ina ang binili niyang damit. Pagdating sa bahay, umiyak at tumawa siya habang nakatingin sa salamin. Opisyal na siyang sumali sa sisterhood ng mga nagtitinda sa pamamagitan ng pag-selfie. Ang 4 na babae ay nagkaisa at sinimulan ang pagbebenta ng mga laruan ng matatanda. Sumali si Sally sa pagbebenta ng adult toys dahil tinaasan ng may-ari ang upa sa salon niya. Napakataas ng upa kaya hindi na kinaya ni Sally. Bukod pa rito, nagsimulang mag-aral ang kanyang anak kaya kinailangan niyang kumita ng dagdag na pera sa pamamagitan ng pagbebenta
pagbebenta. Opisyal nang nagsimula ang daan ng pagyaman ng 4 na babae. Bawat isa sa kanila ay nag-angkat ng batch ng mga laruan ng matatanda. Nagtipon-tipon ang 4 sa bahay ni Kim upang pag-usapan kung paano magbenta. Dahil ito ang kanilang unang pagkakataon sa pagnenegosyo, wala ni isa ang nakakaalam kung paano magsisimula. Nagkasundo silang magbahagi ng ideya at pag-uusapan ng mabuti, ngunit lahat sila ay walang maisip na ideya. Ang landas ng pagnenegosyo ay nakaranas na ng paghihirap bago pa man magsimula. Kinailangan nilang magpunta sa bahay ni Kim para sa facial massage. Ang sinabi ng Macius ay nagbigay kay Osok ng ideya sa pagbebenta. Sinabi ng Macius na inutusan sila ng kumpanya na magsagawa ng customer survey upang mapataas ang pagganap. Sa ganitong paraan lamang natin malalaman ang mga kagustuhan at pangangailangan ng mga customer at saka lang natin sila matatamaan sa puso. Ibinahagi ni Osok ang ideya ng market research sa lahat at nakakuha ng pagsang-ayon. Kinuha nila ang questionnaire ng massage parlor at pumunta sa photocopy shop upang baguhin at ipiprint. Pagkatapos, naghati-hati ang 4 sa kanilang mga gawain. Inakala ng 4 na babae na unlad sila sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ngunit hindi nila inasahan na sila ay mabibigo. Ang unang puntirya ni Kim ay isang kaibigan na may-ari ng tindahan ng damit, ngunit nandoon ang presidente. Nang malaman na kasali rin si Kim sa pagbebenta ng adult toys, nagdeklara agad ang presidente na tatapusin na niya ang relasyon nila ni Kim, at ipinagsabi pa niya ito sa lahat. Nagtinda siya ng mga ganyan. Diyos ko, napakababa naman. Nakita ni Osok ang 4 na babae na nag-aani ng gulay, kaya lumapit siya upang ipakilala ang adult toys. Ayaw na nga nilang lapitan, siya pa ang kusang nag-alo. Ang resulta ay nagdahilan silang lahat upang umalis. Ngunit sa kabutihang palad, nakita ni Osok si Dohyun. Palihim siyang lumapit sa likuran nito, kaya nagulat ito. Nagmakaawa si Osok kay Dohyun na tulungan siyang punan ang questionnaire. Kahit nag-aatubili si Dohyun, hindi niya matiis ang pamimilit ni Osok. Kung alam lang niya kung anong mga tanong ang nais itanong ni Osok sa questionnaire, siguradong hindi siya kailanman papayag. Alam mo ba kung ano ang adult toys? Ano? Tanong na sa susunod. Ito ang susunod na tanong. Saan ang iyong perpektong lugar ng kaligayahan? 1. Isang silid tulugan. 2. Dalawang banyo. 3. Kumpanya. 4. Sa labas, halimbawa sa dalampasigan o kagubatan. 5. Iba pa. Kailangan ko ba talagang sagutin? Kami ay nangangako ng hindi nagpapakilalang survey. Walang makakaalam kung ano ang iyong sagot. Pero ikaw ang makakaalam. Mula sa pagiging mailap, unti-unting tinanggap ni Dohyun. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Kasabay nito, natapos ang pangungusap dito. Ang negosyo ni Kim Gia at Sally ay matamlay. Ayaw nilang palungkutin si Def. Kaya't nagpasya silang mag-survey ng magkasama. Pumunta ang 3 sa isang tindahan ng karne ng baboy. Dahil bumili na ng adult toys ang may-ari, hindi siya tumutol sa bagay na ito. Sinabihan niya ang 3 na maghintay sandali. Ngunit habang naghihintay, dumating ang 2 hindi inanyayahang bisita. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakabuking sa kasalanan ni Def. Lumabas na natagpuan na ni. Yun ang may kagagawan, ito ay ang may-ari ng hardware store. Dahil lang sa bumili ng ilang laruan ang asawa niya, hindi niya kinaya at kusang loob na ibinuking ang kasalanan. Kumalat ito sa lahat ng dako. Naniniwala ang 2 tiyan na tama ang ginawa ng may-ari ng hardware store at sinabihan pa na nararapat kay Enfidesu ang nangyari. Nang marinig ang kanilang pang-iinsulto kay Enfidef, nagalit ang 3 magkakapatid. Bago mag-away, si Gia ang pinakamahangin at nakatayo pa sa unahan. Ngunit nang magsimula ang away, nagtago siya sa likod ni Kim, kaya nasuntok si Kim at dumugo ang ilong. Ang 4 na magkakapatid ay natalo ng husto. Nang umuwi si Enfidef noong gabing iyon, narinig niyang pinag-uusapan siya ng masama ng mga kapitbahay. Si Enfidef na dating nalulumbay ay mas lalong nalungkot, ngunit siya ay napakalakas at hindi sumuko. Sa halip ay nag-apoy pa ng pagnanasa at nanumpa na mapapahanga niya ang lahat. Dahil hindi niya sila kayang saktan sa totoong buhay, ibinuhos na lang niya ang kanyang galit sa punching bag. Napakalakas, di ba? Kaya iniwan ako ng asawa ko at isinara ang negosyo. Hindi ako susuko. Laban lang, laban lang. Hindi nakatulog si Gia kagabi. Alam ng asawa niya ang nangyari. Maaga pa lang ay lumabas na para maghiganti para sa asawa. Noong una, inakala ni Gia na may ginawa na namang masama ang kanyang asawa. Ngunit pumunta pala ito sa kalapit na bayan para bumili ng puting labanos. Hindi siya bumili sa bayang ito, kundi naglakad ng 50 minuto sa kabilang bayan para bumili. Tinanggalan siya ng tindahan sa bayang ito ng $3,000 at kailangan pa nila ng bagong martilyo, kaya doon na rin siya bumili. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon sila o Giang sa hardware store na nakawan pa siya ng $2,000. Maghintay lang sila, maghihiganti siya sa isa't isa. Ganoon ba? Talaga, ipinagmamalaki kita. Ikaw talaga ang Diyos ng paghihiganti. Siguradong matatakot ang lahat sa bayan. Ngayon ay may naisip na bagong ideya si Jongso. Iyon ay ang magtayo ng pwesto sa harap ng hair salon ni Chelsea, gamit ang gimmick na makakakuha ng regalo kapag pumuno sa questionnaire. Dahil sa kapangyarihan ng regalo, kahit na nag-iingat pa rin ang karamihan sa mga kapitbahay, marami pa rin ang sumali sa survey. Ang survey ngayong araw ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan at nalampasan pa ang target. Sa wakas, nakaisip din ng bagong ideya ang 4 na magkakapatid ni Enfidef para sa pagbebenta ng adult toys. Pagkatapos mag-ulat, nalaman nilang ang produktong pinakagusto ng mga customer
customer na bilhin ay sexy nightwear. Kasunod nito ay massage micro. Sa kabilang banda, ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw bumili ng mga customer ay ang takot sa chismis ng iba. Kasunod nito ay ang napakamahal na presyo. Lubos na sumasang-ayon si Gilgia sa isyu ng presyo. Karamihan sa mga customer dito ay mga may bahay at karaniwan ay mahirap para sa kanila na bayaran ang halagang ito. Bukod pa rito, sa mga nakabili na ng produkto, hindi rin marami ang may balak na bumili ulit. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang micro ay hindi madaling masira at hindi kailangang palitan kada season tulad ng damit. Sa madaling salita, nagkaroon ng konklusyon si Ian Vidas. Ang kanilang target ay dapat ang mga taong hindi pa nakakabili ng produkto at kailangang mayayaman. Hindi marami ang mga taong nakakatugon sa dalawang kondisyong ito. Ngunit may alam si Kim na isang grupo ng potensyal na customer ang mga asawa ng miyembro ng Royal Club. Ngunit ang problema ay, kahit nakilala sila ni Kim, may alitan siya sa kanila. Sa asawa ng presidente ng club, tanging kapag naayos ang alitan niya rito, saka lang makakalapit si Kim sa iba. Napakahirap pasayahin ang asawa ng presidente. Noong unang beses na dumalo siya sa sales event ni Edith Des, nagdulot siya ng gulo kung saan-saan. Napakahirap makakuha ng pagkilala niya, parang aakyat sa langit. Sa sandaling ito, biglang umuwi ang asawa ni Kim. Medyo pesimista siya tungkol sa negosyo ng kanyang asawa dahil ang tensyonado na relasyon ni Kim at ng asawa ng presidente ay nagdulot ng problema sa plano niyang palawakin ang chain ng parmasya. Nang makita niyang pesimista ang asawa, inalo agad ni Kim, malay mo, isang araw, maging customer ko pa ang asawa ng presidente, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman agad ng asawa ni Kim na nagbibiro siya. Alam na alam niya ang ugali ng asawa ng presidente, kaya sinabi niya kay Kim, kung mapabibili mo siya ng adult toy, magsuot ako ng sexy underwear at sasayaw sa plaza. Magising ka na, ang asawa ko nakakainis, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Kasabay nito, nakipagkita si Ian Vidas sa anak na babae ng asawa ng presidente. Magkaibigan sila noong magkaklase pa. Gusto ni Ian Vidas na alamin ang mga hilig ng asawa ng presidente. Sa pamamagitan lang ng pag-unawa sa kanya, matatamaan niya ang kahinaan nito. Sabi ng anak niya, ang pinakamalaking hilig ng nanay ko ay makinig sa mga hindi magandang nangyari sa iba. Nagtipon ang apat na magkakapatid. Ibinahagi ni Ian Vidas ang impormasyong nakuha niya. Apat na babae, bawat isa ay may sariling kalungkutan. Halimbawa, si Chelsea ay mag-isang nagpapalaki ng maliit na anak. Si Gilgia ay nakatira kasama ang asawang mas mababa sa $50,000 ang sahod bawat buwan at may apat na anak. Samantala, ang asawa ni Ian Vidas ay nakikipagrelasyon sa kanyang matalik na kaibigan. Kahit na may sariling kalungkutan ang tatlo, hindi nila maaaring ibunyag ang kanilang pribadong buhay sa iba dahil lang sa pera. Nag-isip sandali si Gilgia at nagpasya na huwag na lang. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Ian Vidas ang eksena kung paanong nag-away ang asawa ng presidente at si Kim sa unang sales event. Biglang may masamang plano na sumagi sa isip ni Ian Vidas. Nang marinig ng apat na magkakapatid ang plano, sabay-sabay silang pumayag at sinimulan ang plano. Una, naghanap si Chelsea ng paraan upang mapapunta ang asawa ng presidente sa kanyang hair salon. Pagkatapos, nagpakita si Ginang Kim na tila nagkataon lang. Sinasadya ni Ginang Kim na sabihin, nagkakagulo kami ngayon kaya nagpunta ako upang kausapin si Chelsea. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng interes ang asawa ng presidente. Nagdagdag pa ng panggatong si Chelsea. Nag-away ba ulit kayo ng asawa mo? Baka sa ibang araw na lang kayo bumalik. Ayaw kong makita ni Ginang ito na nailang ka. Ako, wala akong problema. Hindi lang ikaw ang pwedeng pumunta sa hair salon. Hindi naman tayo estranghero. Hindi ako maiilang. Nahuli na ang biktima. Nagtatakang tanong ng asawa ng presidente kay Ginang Kim, bakit kayo nag-away ng asawa mo? Sinabi ni Ginang Kim, hindi siya masaya sa trabaho ko at marami siyang sinabi na nakakasakit sa akin. Anong mga salita? Ano ang sinabi niya na nakasakit sa iyo? Ito ay napakabastos, walang hiyakang babae. Wala pa akong nakitang kasing immoral mo. Ganoon ang sinabi niya? Nagmura pa ba siya? Mas masahol pa roon ang sinabi niya, mga salitang mahirap pakinggan. Mas masahol pa? Hindi ka panipaniwala. Diyos ko, napaka-interesante. Ang kuryosidad ng asawa ng presidente ay umabot na sa sukdulan. Sinamantala ni Ginang Kim ang pagkakataon, hindi siya dapat maging ganoon. Masayang-masaya pa siya noong nakaraang araw. Pagkatapos, isinalaysay ni Ginang Kim ang ikinilos ng kanyang asawa matapos siyang magsuot ng sexy na lingerie at ikinumpara pa niya ito sa isang mailap na hayop. Hindi siya naiiba sa isang hayop. Nagningning ang mga mata ng asawa ng presidente. Ngunit sa mahalagang sandali na ito, gusto niyang malaman ang detalye ng pagiging halimaw. Sa sandaling iyon, ayon sa plano, pumasok sina Jimmy Off at Bakagya na maihawak na isang limited edition na lingerie at ibinigay kay Ginang Kim. Hindi narinig ng asawa ng presidente ang sumunod na nangyari. Inila niya si Ginang Kim sa isang pribadong lugar. Nang makita niyang itinaas ni Ginang Kim ang tatlong daliri na sumisimbolo sa 3 beses, nagwala ang asawa ng presidente. 3 beses? Diyos ko, posible bang gawin iyan ng maraming beses sa isang gabi? Ngunit galit siya ngayon at ayaw niya na akong magbenta ng produkto. Mga lalaki talaga, pagkatapos nilang makapasok, magbabago ang isip nila. Nahuli na sa patibong, binili ng asawa ng presidente ang lahat ng paninda. Nagpakita pa si Ginang Kim na parang ayaw niyang mahirapan siya. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang 4 na magkakaibigan. Isinalaysay ni Ginang Kim ang lahat ng nangyari. Espesyal na interesado si Chelsea sa sinabing 3 beses ni Ginang Kim kung totoo ba iyon. Hindi naman masasabing ganap na imbento. Konting bahagi lang ang inimbento ko.
Pagkaalis nila sa restaurant, isang lalaking nasa edad ang nakaakbay sa isang babae na dumaan sa grupo ng mga babae. Nang tingnan nilang mabuti, laking gulat nila na iyon pala ang presidente ng club. May nangyari ba sa asawa ng presidente? Kinabukasan, nalaman nila ang katotohanan mula sa anak ng asawa ng presidente. Nalaman nilang suot pala ng asawa ng presidente ang sexy na lingerie ng gabing iyon. Pero, ano itong reaksyon ng presidente? Matanda ka na at wala ka pa rin kahihiyan? Hindi ka panipaniwala? Hindi ko na matiis? Baliw ka ba? Tama na. Ano nang kinagagalit mo? Binili ko na nga lahat. Naku, tapos na. Iyan ang nasa isip ng apat na magkakaibigan sa sandaling iyon. Nang maisip nila ang galit na anyo ng asawa ng presidente, nanginginig silang apat at nagpasya na lumayo sa kanya. Ngunit habang gusto nilang umiwas, lalo silang nagtatagpo. Mukhang dumating na ang asawa ng presidente. Akmang tatalikod na silang apat para tumakas, ngunit nakangiti silang tinawag ng asawa ng presidente at sinabing napakabisa ng lingerie noong isang gabi. Buong gabi kaming nagtalik ng presidente at hindi ako nakatulog. Kaya naman, espesyal kong inimbitahan kayo ngayon. Ang mga asawa ng ibang miyembro ng Royal Club ay narito upang magbahagi tungkol sa pagbabago na dala ng lingerie. Naghanap ng dahilan ang asawa ng presidente upang umalis. Alam ng apat na magkakaibigan ang nangyari noong isang gabi. Sa madaling salita, pinipilit lang ng asawa ng presidente na panatilihin ang kanyang dangal. Hindi ibinunyag ng apat na magkakaibigan ang katotohanan. Sa huli, babae rin sila at gusto nilang maging masaya ang asawa ng presidente. Mula nang magbenta ng mga laruan ng matatanda, lalong yumaman si Bacaglia. Humingi ng 200 yen ang asawa niya para bumili ng sorbetes, ngunit pinilit siya ni Bacaglia na tawagin siyang ate. Hindi ko kayang sabihin iyan. Bakit? Para sa akin, hindi ka magiging ate. Ikaw ang mahal kong asawa. Bakit mo sinasabi ang mga malambing na salita mula sa isang romantic movie? Sa tingin ko, mukha ka namang komedyan. Palit tayo ng usapan. Pinuri ng asawa ni Bacaglia ang pagkakaroon niya ng mabubuting kaibigan. Naniniwala si Bacaglia na dapat din siyang maghanap ng mga kaibigan na makakatulong sa kanya sa buhay. Seryoso si Bacaglia, ngunit nagtanong ang kanyang asawa, bakit wala kang matinong kaibigan? Bakit mo naman nasabi iyan? Ang ganda ng mga labi mo, ang taba. Huwag kang magulo. Kasabay nito, ang asawa ni Ginang Kim ay tumanggap ng tawag mula sa kanya habang nagtatrabaho. Hiniling ni Ginang Kim sa kanyang asawa na umuwi kaagad. May gusto akong sabihin sa iyo na may kaugnayan sa sexy lingerie. Siguraduhin mong ikaw mismo ang umuwi, mahal. Dali-dali siyang umuwi, iniisip na mag-sex sila tulad ng dati. Hindi inaasahan, pinilit siya ni Ginang Kim na tuparin ang pangako niya. Minsan niyang sinabi na kung maging customer niya ang asawa ng presidente, magsasayaw siya na nakasuot ng lingerie sa plaza. Sa isip niya, ang eksena na siya ay nagsasayaw na nakasuot ng lingerie sa harap ng lahat, hindi siya makatingin ng diretsyo. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nahihiya ka, di ba? Wala nang iba pa. Nagsisisi ka ba? Huwag mong kalimutan ang pakiramdam na ito. Kung sisirain mo pa ang iyong salita, ipapasayaw talaga kita na nakasuot ng lingerie. So, hindi na ako kailangang magsuot. Hindi na ako kailangang sumayaw. Bilisan mo, ikabit mo ang mga buttons at mag-launch na tayo. Kasabay nito, nang umuwi si Eng Ok, nakasalubong niya ang babaeng walang hiya at ang kaibigan nito. Excited na sinabi ng kaibigan kay Eng Ok na sa wakas ay nabuntis na ang kanyang asawa. 6 na linggo na. Para magkaroon ng anak na ito, nagsumikap sila sa loob ng 8.5 taon. Ngayon, bigla na lang dumating ang bata. Kung kalkulahin ang oras, nagkataon na kasabay ito ng panahon na nagtaksil ang asawa ni Eng Ok. Naintindihan ni Eng Ok, hindi anak ng kaibigan niya ang batang ito, kundi anak ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, hindi na ibinunyag ni Eng Ok. Sinabi na lang niya ng sarilinan sa babae, isa itong himala. Alam ng babae kung ano ang iniisip ni Eng Ok, kaya siniguro niya kay Eng Ok na hindi anak ng kanyang asawa ang bata. Kasabay nito, binalaan niya si Eng Ok na huwag gumawa ng gulo dahil kung hindi magiging maganda para sa kanilang dalawa. Hindi inaasahan ni Eng Ok na magiging ganoon siya kakapal ang mukha. Pag-uwi ni Eng Ok ng gabing iyon, hindi pa man siya nakakapasok, narinig na niya ang boses ng kanyang asawa. Sabi ni nanay, ang manugang mismo ang nagdala kay Minho pabalik. Hindi siya nakahabol para pigilan. Tinawag siya ni Eng Ok palabas at tinanong kung bakit bigla siyang bumalik. Sabi ng kanyang asawa, ito ang bahay ko. Ano nang masama kung gusto kong dalawin ang anak ko? Bakit ganyan kakapal ang mukha mo? Anong makapal na mukha? Kung makapal lang ang mukha ko, hindi ako maghihirap sa labas ng pintuan. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan noong umalis ako sa bahay na ito. Kapag sinabi ko sa iba, lahat sila nagugulat. Sabi nila, wala namang lalaki sa mundo na hindi pa nagtaksil. Hindi pa sila nakakita ng kasing kapal ng mukha mo. Pakiramdam ni Eng Ok ay guguho na ang kanyang pananaw sa mundo. Ngunit simula pa lang ito, iniisip pa ng asawa niya na lumipas na ang pagkakamali niya. Hindi na dapat ito ipagpilitan pa ni Eng Ok. Naalala mo ba? Sabi ni nanay, kakaiba ka at medyo baliw dahil lumaki ka sa isang single-parent family. Paano kung pareho ang sasapitin ni Minho? Hindi na nakapagpigil pa si Eng Ok. Sinabi niya ang tungkol sa pagbubuntis ng ibang babae. Ngunit iginiit ng kanyang asawa na walang kinalaman ang bata sa kanya. Pinayuhan pa niya si Eng Ok na matutong itago ang mga pagkakamali at magpalaya. Aalis muna ako ngayon. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Gulong-gulo ang damdamin ni Eng Ok. Ayaw niyang may malaman si Minho, kaya lumabas siya ng mag-isa para kumalma.
Nagkataon na naroon din si Do-hyun dahil sa pagkalungkot. Inamin ni Do-hyun na narito siya para mag-imbestiga sa isang kaso ng panununog noong bata pa siya. Nasunog si Do-hyun, may isang babae na nagdala sa kanya sa simbahan. Naghinala siyang ito ang kanyang ina, kaya bumalik siya sa simbahan upang magtanong. Sabi ng madre, ang babaeng iyon ay isang Kristiyano, may suot na rosaryo na gawa sa kahoy at may tiket ng tren patungong Gimchon. Wala na siyang alam pa. Iyan ang bumabagabag kay Do-hyun. Halos alam na ni Do-hyun ang tungkol sa sitwasyon ni Eun-ok. Hindi alam ni Eun-ok ang gagawin. Ayaw niyang malungkot si Min-ho, ngunit gusto na niyang makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Nang marinig ito, tinanong ni Do-hyun, bakit hindi mo tanungin ang opinyon ni Min-ho? Kahit na masaktan ka, hindi ka magsisisi. Di umano'y sumunod si Deok-seok sa payo ni Jo-hyun. Nakita si Min-ho na gumuguhit ng family portrait at tinanong ang bata, kailan ka pinakamasaya? Sumagot si Min-ho na masaya siya kapag masaya si tatay, masaya siya kapag masaya si nanay, at masaya siya kapag masaya siya. Kinaumagahan, naghanda si Deok-seok ng isang masarap na pagkain at inanyayahan ang kanyang asawa at anak na magpiknik. Inisip ng kanyang asawa na sa wakas ay natauhan na si Deok-seok. Ngunit sa katunayan, sobra lang ang kanyang iniisip. Mumiti ang anak kapag mumingiti ang tatay, at mumingiti ang tatay kapag mumingiti ang nanay. Ngayon, kinasusuklaman ng anak ang ngiti ng tatay. Ano, kung hindi masaya si nanay, mararamdaman ito ni Min-ho. Hindi maaaring maramdaman iyon ng anak. Baliw ka ba? Gusto mo ba akong makaranas ng sakit? Gusto mo bang tandaan ko kung ano ang nawala sa akin? At mamumuhay sa pagdurusa sa mga darating na taon. Umalis ka sa buhay ko. Maghiwalay na tayo, Deok-seok. Sa wakas ay nakipaghiwalay na siya sa masamang asawa. Bumalik sa buhay na walang asawa. Wala na siyang pasanin at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa trabaho. Naawa ang tatlong kapatid na babae kay Deok-seok. Nag-usap-usap kung paano siya tutulungan na sumigla. Nagkataon na abala ang sales manager noong araw na iyon, kaya nais niyang palitan siya ng 4 na magkakapatid upang magbenta ng mga adult toys sa isang maliit na isla. Ang business trip ay tatagal ng 2 araw at 1 gabi. Ito ay isang bihirang pagkakataon na makakatulong kay Deok-seok na makapag-relax. Ituring ito bilang isang bakasyon at makapagbenta ng mga produkto isang paraan para matapos ang 2 bagay. Araw ng business trip, laking tuwa ni na Chelsea at Ifja, naglalakad at sumasayaw sa lobby. Pinaalalahanan sila ni Ginang Kim, huwag kalimutan ang pangunahing misyon dahil sa labis na kaligayahan. Ang pangunahing misyon ay pasayahin si Deok-seok, kaya't hindi nila dapat hayaan siyang mag-isip ng anumang kalungkutan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Deok-seok at sumakay ang 4 na magkakapatid sa bangka patungo sa isla. Inakala nila na magiging maayos ang pagbebenta, ngunit nagkaroon na agad ng hirap. Ang target sa pagkakataong ito ay ang mga miyembro ng isang club ng kababaihan, mga babaeng maninisid sila. Ang pangunahing trabaho nila ay sumisid sa dagat para mangolekta ng mga perlas. Nagkataon na dumating ang 4 na magkakapatid sa tamang oras, kung kailan kailangang tapusin ng mga babaeng maninisid ang kanilang trabaho bago tumaas ang tubig, kaya walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanila. Mahirap makuha ang pagkakataong ito na mag-business trip at may karagdagang misyon pa na pagalingin ang kaluluwa ni Deok-seok. Siyempre, hindi madaling sumuko ang 4 na magkakapatid. Nagpalit sila ng mga dive suit at tinulungan ang mga babaeng maninisid sa kanilang trabaho. Sa simula, binalak ng 4 na magkakapatid na tulungan silang tapusin ng mabilis ang trabaho at pagkatapos ay ibenta ang mga produkto. Ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nag-away ang 2 babaeng maninisid dahil sa issue ng kanilang mga anak at naglaban. Nakita ito ng 4 na magkakapatid at tumakbo upang mamagitan. Sa kasamaang palad, natumba si Ginang Kim at naupo sa isang plastic drum na puno ng bote. Napakalakas ng pagkahulog kaya dumikit ang kanyang puwet sa drum. Sinubukan ni Deok-seok ng matagal, ngunit hindi pa rin maalis ang plastic drum at sa halip ay tumaob si Ginang Kim. Mas malala pa ang nangyari kay Sally. Isang babaeng maninisid ang naghagis ng pugita sa mukha niya. Hindi rin masaya si Gihja. Ang mas masahol pa, nasaksihan ng 4 na magkakapatid na kinuha ng mga babaeng maninisid ang bag na naglalaman ng kanilang mga produkto. Huwag, kumalat ang mga produkto sa lahat ng dako. Kahit na sinikap ng 4 na magkakapatid na linisin, hindi na maibebenta ang mga produktong ito, lalo na nang marinig nila ang isa sa 2 babaeng maninisid na nagsasabing, hindi kami magbabayad ng danyos. Agad na tumayo si Chelsea at handa nang makipag-away. Ang business trip ay isang malaking kabiguan. Nagpa siya ang 4 na magkakapatid na umalis kaagad pagkatapos matuyo ang kanilang mga damit. Ngunit nang isabit nila ang kanilang mga panloob na damit sa labahan, lumiwanag ang mga mata ng mga babaeng maninisid. Wala pa silang nakitang ganitong kakaibang estilo ng panloob na damit. Lalo pang nagkataon, dumulas ang isang bote ng pampadulas mula sa kamay ni Ginang Kim. Nang ipaliwanag ni Ginang Kim ang gamit nito, agad na nagpakita ng interes ang mga babaeng maninisid, lalo na pagkatapos ng menopause, bumababa ang female hormones at nagiging tuyo ang maselang bahagi, kaya napakalaking tulong nito. Sobrang tuyo ng balat kaya naman. Ang business trip na ito ay masasabing puno ng hirap. Sa kabutihang palad, sa huli ay nabenta ang lahat ng adult toys. Umupo ang 4 na magkakapatid sa dalampasigan, umiinom at nagdiriwang. Biglang nagkaroon si Sally ng matapang na ideya. Maglalaro ang 4 na magkakapatid ng truth or dare, at kailangan ay sensitibong mga tanong. Alam niyo na, ang 4 na babae ay hindi natulog, nakaupo sa dalampasigan at naglalaro ng truth or dare, at humihiling sa isa't isa na sumagot.
mga tanong na may kaugnayan sa usaping pang-adulto. Si Chelsea ang nagpasimula, tinanong ang tatlo pa, anong klaseng buhay mag-asawa ang gusto ninyo? Ano ang nakakapagpa-excite sa inyo? Gusto mo bang marinig ang mga sikreto para tuksuhin kami? Eksakto, ngayon ang panahon para palayain ang pagnanasa. Naunang nagsalita si Gihigya. Lumapit siya sa tatlo at bumulong, gusto ko talagang subukan ang makipagtalik sa loob ng kotse. Naniniwala si Gihigya na kung darating ang araw na iyon, siguradong mas magiging nakaka-excite pa ito kaysa sa pagtatapos. Naiisip niya ang sarili niya at ang kanyang asawa sa isang magandang lugar, nakaupo sa hood ng kotse, nagmamahalan. Pagkatapos, bakit ako nahihiya? Wala naman akong ginagawang masama. Kung ikukumpara kay Gihigya, mas simple ang pagnanasa ni Chelsea. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral, kaya gusto niya ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Ingles sa isang matalinong tao sa klase. Samantala, mas matapang ang ideya ni Ginang Kim. Gusto niyang maging isang aktres na naninigarilyo sa silid tanungan, tapos ay pipigilan ng kanyang asawa na nagpapanggap na pulis. Bawal manigarilyo sa silid tanungan. Ano ang gusto mo? Gusto mo ba akong kasuhan dahil sa paninigarilyo? Ano ang koneksyon mo kay Kim Sang-chan? Minsan, nakikipagtalik ako sa kanya. Gusto kong makipagtalik sa kanya. Gusto niya ng mga bagong bagay. Gusto ko ng mga lalaking ganyan, nakakaramdam ako ng kasiyahan. Bakit mo pinatay si Kim Sang-chan? Ang pumatay sa kanya, bagamat karapat dapat siyang mamatay, hindi ko siya pinatay. Nagsisinungaling ka. Ito ang ebidensya. Tinakpan ng tatlong iba pa ang kanilang bibig, hindi makapaniwala. Hindi nila inakala na may ganoong katapangan si Ginang Kim, lalo na ang pagpapalit ng posisyon na nakapagpatulala kay Selena, nagpakilos ng kanyang mga kamay at paa nang di sinasadya. Sa huli, si Deokseok na ang turn. Ang dating asawa ni Deokseok ay isang uri ng tao na ayaw na ang asawa ay maging aktibo, kaya sa kanilang dating buhay mag-asawa, si Deokseok ay laging pasibo. Ngunit ngayon ay iba na. Naghiwalay na sila. Siya ay magiging isang kaakit-akit na babae na naglalaro sa kamay ng mga lalaki. Ang apat na magkakapatid ay masayang nag-usap-usap buong gabi, ngunit si Jo Hyun ang pinakamalas. Nang araw na iyon, sa imbitasyon ni Deokseok, pumunta siya upang tanungin ang ina nito tungkol sa sunog 35 taon na ang nakalipas, ngunit bago pa siya makapagsalita, nakatanggap ng tawag sa telepono ang ina ni Deokseok at nagmamadaling umalis, kaya ipinagkatiwala si Min Ho kay Jo Hyun. Hindi marunong magluto si Jo Hyun. Ang niluto niyang pagkain ay sunog sa labas at hilaw sa loob. Upang makisama kay Min Ho, nakipaglaro pa siya ng laro ang pambata kasama ang dalawa pang bata. Sa gabi, nagkwento pa siya kay Min Ho at inalo ang bata hanggang sa makatulog. Sa wakas, umuwi na si Deokseok. Nang makita si Jo Hyun na aalis na, bumulong si Min Ho sa kanyang ina. Hindi siya marunong magluto. Magluto ka para sa kanya. Nagluto si Deokseok ng pansit para kay Jo Hyun. Ang nakakainit na eksenang ito ay parang isang masayang pamilya. Pagkatapos kumain, bilang pagpapakita ng pasasalamat, inihatid ni Deokseok si Jo Hyun sa bahay. Hindi naman talaga madalas magkasama sina Deokseok at Jo Hyun, ngunit kapag magkasama sila, hindi sila nakakaramdam ng pagkaasiwa. Para sa kanila, ang isa't isa ay parang estranghero, ngunit mas malapit pa kaysa kaibigan. Ang mga benta kamakailan ay napakaganda. Unti-unti ring sumisigla ang trabaho ni Deokseok. Tinanong ng manager si Deokseok, gusto mo bang maging branch manager? Branch manager, ibig sabihin, pagsasanay sa mga sales representative, pagmumungkahi ng mga diskarte sa negosyo, at pamamahala sa negosyo. Bukod pa sa kita mula sa pagbebenta sa bahay, mayroon ding nakapirming buwan ng sahod. Sa wakas, pumasok na sa bagong kabanata ang buhay ni Deokseok. Ngunit kasabay nito ang hindi maiiwasang kamalasan. Pag-uwi niya, nakasalubong ni Deokseok ang kanyang dating kaeskwela sa high school na si Jae-myung. Alam ni Jae-myung na nagbebenta si Deokseok ng mga adult toys. Sinabi niya na nagpapatakbo siya ng flower farm sa labas ng bayan. Interesado raw ang asawa ni Jae-myung sa produkto ni Deokseok. Ngunit dahil kakagaling lang nito sa sugat, gusto niyang pumunta si Deokseok sa kanilang bahay para magbigay ng payo at mas mabuting mag-isa lang siya. Dahil daw natatakot si Jae-myung na mahiya ang kanyang asawa. Nagmakaawa si Jae-myung kay Deokseok na pumunta ngayong gabi. Napakaapurado ng kanyang tono. Bagamat medyo biglaan dahil dati niya itong kaeskwela, hindi na nag-isip pa si Deokseok. Sa gabi, gusto pa rin ni Deokseok na maghanap ng kasama. Dahil sa labas ng bayan, napakaliblib ng lugar kaya medyo natatakot siya. Tinanong niya si Gihigya kung libre ito, ngunit si Gihigya ay nahilo sa dagat at hindi siya maaaring samahan. Sina Ginang Kim at Chelsea ay abala rin. Walang magawa, napilitan si Deokseok na sumugal at pumunta ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Gihigya sa convenience store para bumili ng mga bagay. Nagkataong nakita si Jo Hyun na kalalabas lang. Nakita ng may-ari ng tindahan si Gihigya, kaya nagkwento siya tungkol kay Deokseok. Sinabi ni Gihigya na napaka-optimistiko ni Deokseok at kasalukuyang nagbebenta ng mga produkto sa flower farm sa labas ng bayan. Nang marinig ito, sinabi ng may-ari ng convenience store, matagal nang walang asawa si Jae-myung. Paano siya magkakaroon ng asawa? Hindi sinasadyang nasabi, ngunit sinadya itong marinig. Narinig ito ni Jo Hyun na handa nang umalis. Kasabay nito, may nangyari kay Deokseok. Binuksan ng lalaking may balbas ang pinto. Tiningnan niya si Deokseok mula ulo hanggang paa na may masasamang tingin. Pagpasok sa bahay, nakita ni Deokseok ang isang malaking hapagkainan na puno ng pagkain. Nagkunwari ang lalaking may balbas na tulog ang kanyang asawa at inanyayahan si Deokseok na manatili upang kumain at uminom. Bigla rin siyang umamin ng pag-ibig. Sinabing gusto niya si Deokseok noon pa man. Nag-alala si Deokseok, gusto lang niyang tapusin ang pagbebenta at umalis kaagad. Ngunit nang buksan niya ang silid tulugan ng asawa nito,
nalaman ni Deokseok na naloko siya. Hindi na nagkunwari ang lalaking may balbas at sinabing matagal na siyang diborsyado sa kanyang asawa. 2 taon na ang nakalipas. Sa tingin ko nagkakamali ka. Nagbebenta lang ako sa mga babae. Kung alam ko lang, hindi na ako pupunta. Hindi ako nagkakamali. Sinasadya kong lokohin ka. Kung hindi, paano ka pupunta rito? Inagaw ng lalaking may balbas ang bag ni Deokseok at kinuha ang kulang panloob na damit at pinilit siyang isuot ito. Lumaban si Deokseok, gustong umalis, ngunit lalo lang siyang naging bastos ng lalaki. Wala na siyang pagpipilian, kaya't sinipa ni Deokseok ang maselang bahagi niya at tumakas papunta sa bodega. Sinikap niyang huwag mag-ingay, ngunit nahuli pa rin siya ng lalaking may balbas. Nang akalaing gagawin na niya ang masama kay Deokseok, biglang lumitaw si Jo Hyun at binugbog siya ng husto. Nang lumingon siya para tingnan si Deokseok, biglang sinundot ng lalaking may balbas ang batok ni Jo Hyun. Mabuti na lang at pulis si Jo Hyun, malakas ang kanyang katawan, kaya't natalo rin niya sa huli ang lalaki. Sino ka? Hinila ni Jo Hyun si Deokseok na natataranta pabalik sa realidad. Ngunit dahil sa labis na takot, nawalan siya ng malay sa bisig nito. Nang magising si Deokseok, hinatid siya ni Jo Hyun pa uwi at sinabing huwag na siyang mag-alala pa at magpahinga para gumaling. Kinabukasan, binisita si Deokseok ng 3 magkakapatid. Kahit isang gabi na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala ang takot ni Deokseok. Kahit maliit na ingailang ay nagugulat siya. Ang dahilan ng pagdating nila ngayon ay dahil nabalitaan nilang may pagkakataon si Deokseok na ma-promote bilang branch manager. Nais nilang sunggaban niya ang pagkakataong ito upang patunayan ang sarili niya sa lahat. Bukas ng hapon, may customer na nangangailangan ng konsultasyon sa bahay. Inanyayahan ni Githia si Deokseok na sumama. Agad na pumayag si Deokseok. Nais niyang ilibing ang sarili sa trabaho upang makalimutan ang nangyari kagabi. Ngunit pagsapit ng gabi, nang mag-isa na siya, nakita ni Deokseok ang pulang panloob na damit habang inaayos ang mga produkto. Naalala niya ang lalaking may balbas. Biglang tumunog ang telepono, kaya nagulat si Deokseok. Tumawag si Jo Hyun dahil gusto niyang kumuha ng pahayag ni Deokseok. Tinanong niya kung libre siya bukas ng hapon. Gumawa si Deokseok ng dahilan na abala siya para tumanggi. Pinayuhan siya ni Jo Hyun na magpahinga. Hindi, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita para sa aking pamilya. Nagtanong si Deokseok kung may nakakaalam ba sa nangyari kagabi. Ang pagbebenta niya ng adult products ay nagdulot na ng usap-usapan sa bayan. Kung kumalat pa ang balitang ito, labis na nag-alala si Deokseok. Bagamat nangako si Jo Hyun na itatago niya ang sikreto, ipinagmalaki naman ito ng daldal na kasamahan niya sa lahat. Nagdulot ng hinala sa may-ari ng supermarket. Kinaumagahan, naglilinis ng salamin si Chelsea nang makita niya ang isang kakilala. Ang lalaking nakasalamin ay si Dijun, ang anak ng asawa ng presidente na empleyado rin sa butika ng asawa ni Ginang Kim. Noong huli siyang bumili ng gamot, sinabi ni Chelsea na mukhang artista si Dijun. Inakala ni Dijun na may gusto si Chelsea sa kanya. Matapos malaman na isa itong pagkakamali, hindi na siya naging maganda ang pakiramdam kay Chelsea. Walang posisyon si Dijun sa pamilya. Ngayon, darating ang lola para maghapunan, ngunit hindi siya pinayagan ng asawa ng presidente na makita ang lola dahil siya ay napakatanga. Nakita ni Chelsea ang pagka hindi pinapansin ni Dijun. Dahil dito, isang kakaibang bagay ang nangyari sa pagitan ni Chelsea at Dijun. Kasabay nito, si Dae Jong-suk, na nagbebenta, ay narinig ang mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa kanya at sa lalaking may balbas. Hindi pa nawawala ang takot niya mula sa supermarket, lalong nag-alala si Dae Jong-suk. Nakita pa niya ang isang customer na inakala niyang ang lalaking may balbas at tumakbo siya palayo sa takot. Humihingaw si Dae Jong-suk, nilapitan siya ni Do Hyun at nakita siyang ganoon. Pinayuhan niya si Dae Jong-suk na magpahinga ng ilang araw, ngunit nagpumilit si Dae Jong-suk na magtrabaho. Ayaw niyang magkaroon pa ng mga chismis. Ang pag-iwas ay hindi ang pinakamahusay na paraan. Kahit may presyon, ayaw niyang harapin at lutasin ang problema. Gagawin iyon ng Dae Jong-suk na kilala ko. Dahil kay Dae Jong-suk, napilitang si Ginang Kim na umalis kapalit niya. Pauwi, narinig nila ng tiyuhin ang usapan ni Dae Jong-suk mula sa may-ari ng tindahan ng plaka. Nagpunta ang dalawa kay Dae Jong-suk at sinabi sa kanya na alam na ngayon ng mga babae sa bayan ang nangyari. Ang may-ari ng supermarket, tindahan ng hardware, at tindahan ng karne ay pupunta sa presinto ng pulisya bukas para tumestigo. Naniniwala si Tio na hindi sila dapat manahimik. Kailangang magdulot ng gulo ang 4 na magkakapatid sa presinto para pigilan sila. Katatapos lang magbenta ni Chelsea at pauwi na. Dumaan siya sa isang restaurant at hindi niya napigilang uminom ng ilang baso. Hindi inaasahan, nakita niya si Dijun. Umupo ang dalawa sa iisang mesa. Ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan ay nalutas din pagkatapos ng ilang baso ng alak. Nagtapat si Dijun na pinagbawalan siya ng kanyang ina na makita ang kanyang lola. Nang malaman ang tungkol dito, inila ni Chelsea si Dijun pababa ng bahay. Pinanood sila ng asawa ng presidente mula sa malayo. Nakita ang pag-alis ng lola, labis na nalungkot si Dijun. Hindi niya napigilan ang sarili, niyakap niya si Chelsea at hinalikan. Matagal nang walang karelasyon si Chelsea at dahil sa alak, nag-init ang dalawa. Dapat siyang maging mas banayad, bakit nag-iwan ng ganoon kalaking kiss mark? Ito ba ang una niyang halik? Malamang ay sobrang sarap ang pakiramdam niya.
Nagdulot muli ng gulo ang apat na magkakapatid upang pigilan ang mga kapitbahay na magsalita ng masama tungkol kay Dae Jong-suk sa istasyon ng pulisya. Nagpa siya ang tatlong magkakapatid na pumunta doon. Para makalamang, kailangan muna ng determinasyon. Kaya naman, inayos ni Chelsea ang make-up ng tatlo. Madalas makipag-away si Chelsea sa iba, kaya naniniwala siyang kapag nakikipag-away, kailangang dominahin ang kalaban sa lahat ng aspeto. Kailangang maging kapansin-pansin. Sa sandaling ito, dumating si Dae Jong-suk sa hair salon. Nagulat siya nang makita ang make-up ng tatlo. Matapos ang isang gabing pag-iisip, nalampasan ni Dae Jong-suk ang takot at nagdesisyong makipaglaban kasama ang tatlo pa. Kaya, ang apat na magkakapatid na may apat na magkakaibang hitsura ay marahas na nagtungo sa istasyon ng pulisya. Mukha silang handang lamunin ang sinuman. Ang determinasyon ng apat ay nagpaatras sa mga tao sa paligid. Pagdating sa istasyon ng pulisya, tumayo ang apat na magkakapatid sa isang linya. Pagkatapos sumigaw sa pulisya, huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga babaeng iyon, sumiklab ang isang matinding labanan. Ngunit ang sumunod na sinabi ng pulis ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Lumabas na ang mga kapitbahay ay hindi dumating upang magreklamo laban kay Dae Jong-suk kundi upang ipagtanggol siya. Kahit na hindi nila gusto ang mga produktong ibinebenta ni Dae Jong-suk noong ordinaryong araw, alam nila kung gaano siya nagsikap. Nalutas ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sa sandaling ito, biglang nagpakita ang lalaking may balbas sa harapan ng mga babae. Mahuhulaan ang magiging resulta. Kung hindi inawat ng pulisya, nilapa na sana siya ng mga babae. Magulo ang eksena. Nakita ni Dae Jong-suk ang lalaking may balbas na nakangisi. Hindi na siya nakapagpigil at tumigil sa paghampas. May gusto ka bang sabihin? Tumahimik ka. Napakababa ng boses mo, walang makakarinig. Ang kawawang mukha niya ay bumulong sa akin noon. Tumahimik ka, pervert. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ako dapat gumamit ng karahasan. Wala akong nakita. Naniniwala akong wala ring nakita ang iba. Bahagyang nahiya si Dae Jong-suk. Nagpasalamat siya kay Do-hyun sa pag-aalala nito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Unti-unting umusbong ang pag-ibigan sa pagitan ng dalawa. Kahit si Do-hyun ay hindi napansin na sa tuwing naiisip niya si Dae Jong-suk, hindi sinasadya siyang napapangiti. Habang nalulunod sa pantasya, tumawag si Dae Jong-suk para makipagkita sa kanya kinabukasan ng hapon. Kinaumagahan, isang bagong karakter ang lumitaw. Siya ay isang lalaki na nagngangalang Do Seok na katatapos lang sa kulungan. Paglabas, tinawagan niya kaagad ang asawa ni Tio at inanyayahan siyang gumawa ng malaking pondo para mapabuti ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit ang asawa ni Tio ay lubos na nasiyahan sa kasalukuyang buhay at magalang siyang tumanggi. Walang balak si Do Seok na sumuko. Patuloy siyang magdudulot ng problema sa kanya. Hindi alam ni Tio ang tungkol dito. Sa sandaling ito, siya ay nasa butikan ng asawa ni Ginang Kim. Nitong mga nakaraang araw ay madalas sumama ang pakiramdam ni Tio. Akala niya ay dahil sa problema sa panunaw kaya bumili siya ng gamot. Ngunit tinanong siya ng asawa ni Ginang Kim kung buntis ba siya. Bagamat patuloy na itinanggi ni Tio, pag-uwi niya, palihim siyang tumingin sa kalendaryo, nagbilang ng panahon at malungkot ang kanyang mukha. Kasabay nito, nakipagkita si Dae Jong-suk kay Do-hyun. Madalas tulungan ni Do-hyun si Dae Jong-suk nitong mga nakaraang araw, kaya gusto niya rin itong tulungan. Alam niyang hinahanap ni Do-hyun ang kanyang tunay na ina, kaya gusto niyang tumulong. Dinala siya ni Do-hyun sa basement. Pagkatapos ibahagi ang mga pahiwatig, sinimulan nilang suriin ang mga dokumento. Habang nag-uusap, binanggit ni Do-hyun na madalas siyang bangungutin nitong mga nakaraang araw, kaya hindi siya makatulog ng maayos. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay si Deoksun sa bus pauwi. Bigla niyang naalala na naiwan niya ang kanyang diary sa bahay. Bumalik si Jo-hyun para kunin ito. Nang makita niya na hindi nakakandado ang pinto, pumasok kaagad si Deoksun. Nakita niya si Jo-hyun na nakahiga sa sofa, punong-puno ng pawis. Tinawag niya si Jo-hyun ng paulit-ulit, ngunit hindi ito nagising. Naalala niya bigla ang bangungot na ikinuwento ni Jo-hyun. Nagising si Jo-hyun at nakita si Deoksun. Agad niya itong hinila sa kanyang yakap ng walang pag-aalinlangan. Ayos ka lang ba? Nagbangungot ka ba? Naisip ng apat na magkakapatid ang isang bagong taktika para magbenta ng mga produkto para sa matatanda. Kagabi, habang pauwi mula sa bahay ni Jo-hyun, nakita ni Ji-eon ang isang sinehan na malapit nang magpalabas ng isang pelikula para sa matatanda, kaya naisip niyang samantalahin ang pagkakataong ito para dagdagan ang mga benta. At kagabi, hindi nagyakapan sina Jo-hyun at Ji-eon. Iyon ay imahinasyon lamang ni Jo-hyun. Ibinahagi ni Deoksun ang ideya ng pagbebenta kasama ng mga tiket sa sinehan. Maaari tayong magbigay ng mga tiket sa sinehan sa mga dadalo sa home sale. Ang mga tiket para sa maagang pagpapalabas ay kalahati lamang ng presyo. Nagpa siya si Deoksun na magbenta sa umaga para makatipid sa gastos. Napansin niya na karamihan sa mga may bahay ay libre lamang sa umaga. Lubos na sumang-ayon si Ginang Kim. Siya rin ay abala sa paghahanda ng pagkain at pag-aalaga sa kanyang asawa sa hapon. Hindi sumali si Ginangga sa talakayan ng plano sa pagbebenta dahil kakabalik lang niya noon mula sa ospital. Ang pinaka-nakababahala sa kanya ay sa wakas ay nangyari na. Buntis si Ginangga sa kanyang ikalimang anak pauwi. Malungkot si Ginangga. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa, ayoko nang panatilihin ang sanggol na ito. Nag-schedule na ako ng abortion. Ang apat na bata ay naubos na ang lakas ng pamilya. Kung magkakaroon pa ng isa, lalo lamang silang maghihirap. Dahil dito, ayaw ni Ginangga na pag-usapan ang tungkol sa pagpapanatili o pag-alis sa sanggol kasama ng kanyang asawa. Ang panggigipit sa buhay ay nagpabigat kay Ginangga. Kahit gusto ng kanyang asawa, hindi na siya magluluwal pa. Ayon sa plano ni Deoksun, sinalubong ng tatlong magkakapatid ang mga babaeng nagpaplanong bumili. Ang mga mainit
tahimik na eksena sa pelikula ay nagpaalala sa mga asawa ng kanilang orihinal na damdamin noong kasama nila ang kanilang mga asawa. Dahil dito, tumaas ng husto ang benta ng damit panloob. Kasabay nito, para tulungan si Jo Hyun na hanapin ang kanyang tunay na ina. Nagdagdag si Deoksun ng isang bahagi tungkol sa relihiyon sa survey dahil ang ina ni Jo Hyun ay may suot na rosaryo na gawa sa kahoy. Gusto niyang maghanap ng mga pahiwatig mula sa direksyong ito. Gaya ng inaasahan, nakakita si Deoksun ng isang babaeng tugma sa mga bumibili. Ang tatlong nunal sa braso ng babaeng ito ay katulad din ng mga peklat ni Jo Hyun. Excited si Deoksun na puntahan si Jo Hyun. Inakala niya na nakatulong siya sa binata, ngunit hindi niya inaasahan na matagal na palang inalis ni Jo Hyun ang babaeng ito. Kasabay nito, nagsimulang maghanap ng trabaho ang asawa ni Ginangga upang mapagaan ang hirap ng kanyang asawa. Ngunit 15 taon na ang nakalipas, siya ay nabilanggo dahil sa pagnanakaw, kaya tinanggihan siya ng lahat ng mga nag-empleyo. Nang magpatuloy sana siya sa paghahanap ng trabaho, lumitaw ang kulot na lalaking dating kasosyo sa negosyo ng asawa ni Ginangga. Inanyayahan niya ang asawa ni Ginangga na mag-chop-chop. Ikaw lang ang magmaneho at magbantay. Inakit din niya siya ng 1,000,000 won. Sapat na iyan para sa depositong upa ng 2 silid na apartment. Nangako ako sa asawa ko, hindi ko hahayaang mapahiya ang mga bata. Hindi mo ba nakikita na ang kasalukuyan mong buhay ang nakakahiya? Tanging ang asawa mo lang ang nagpapakapagod para kumita. Gusto mo bang manatiling mahirap habang buhay? Magagalit sa iyo ang iyong mga anak. Maiinis sila sa iyo. Ipinagmamalaki mo ba iyan? Ano bang alam mo para magsabi niyan? Huwag kang makialam sa buhay ko. Makinig ka, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa konsensya mo. Lahat ng bagay sa bahay ay sinasalo ni Ginangga. Ngayon, wala na ring tumatanggap sa kanya sa paghahanap ng trabaho. Makakaya ba niyang labanan ang tukso ng kulot na lalaki? Sa kabilang banda, nakatanggap si Deoksun ng tawag mula kay Jo Hyun. Nag-schedule siya ng pagkikita sa isang tindahan ng damit sa kalapit na bayan. Narinig ni Jo Hyun mula sa kapitan ng pangkat na maaaring may alam ang may-ari ng tindahan tungkol sa sunog. Kaya gusto niya si Deoksun na magpanggap na mag-asawa sila at mamili, pagkatapos ay itatanong nila ng maingat sa may-ari ng tindahan. Pagdating nila, muntik nang makalimutan ni Jo Hyun ang kanilang orihinal na layunin dahil napakaganda ni Deoksun sa suot niyang hanbok. Ang imaheng ito ay nakatimo sa isip ni Jo Hyun at hindi niya ito malimutan. Buti na lang at ibinalik siya ni Deoksun sa realidad. Nakakita sila ng isang flyer para sa nawawalang tao sa tindahan mula sa may-ari ng tindahan. Nalaman nila na nawalan din siya ng anak at patuloy pa rin siyang naghahanap sa loob ng maraming taon, hindi kailanman sumusuko. Ang mga salita ng may-ari ay nakaantig kay Jo Hyun. Naniniwala siya na ganoon din ang ginagawa ng kanyang ina, hinahanap siya. Kinaumagahan, nagtimpla si Ginang Kim ng masarap na tsaa para sa kanyang asawa. Bukas ay anibersaryo ng kasal nila. Gusto niyang ipagdiwang ito kasama ng kanyang asawa. Ngunit nag-schedule si Ginoong Kim na umakyat ng bundok kasama ng Pangulo. Lubos na nadismaya si Ginang Kim. Nangako si Ginoong Kim noong nakaraang taon na ipagdiriwang niya ito kasama niya ngayong taon. Bakit biglang napakalami? Hulyo na at may usok pa ring lumalabas sa hininga ko. Ano yan? Ngayon ang anibersaryo ng kasal natin. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan mo. Hindi ka pa nagdiriwang ng maayos kailanman. 1 taon na ang nakalipas, sinabi ko sa iyo na malungkot ako. Sabi mo, ipagdiriwang natin anuman ang mangyari ngayong taon. Pero hindi ka talaga pwedeng hindi pumunta. 2 tao lang ang isasama ng Pangulo at isa ka na doon. Ibig sabihin, mataas ang tingin niya sa iyo. Bakit ganyan ka magsalita? Maliit na hipon. Kunin mo yan at ilagay sa lababo. Bukas, magtimpla ka na lang ng sa iyo. Nakalimutan na ni Ginoong Kim ang orihinal na damdamin noong kasama niya si Ginang Kim. Tinanong siya ni Deoksun kung ano ang pakiramdam ng unang halik. Noon niya lang naalala, noong bagong kasal sila, kailangan pa niyang tanungin ang pahintulot ni Ginang Kim para hawakan ang kanyang kamay at halikan siya. Nagbabalik tanaw si Ginoong Kim, ganoon din si Ginang Kim. Ikinuwento pa niya kay Ginangga ang tungkol sa mga kilos ng kanyang asawa. Pinuri niya si Ginangga dahil sa pagkakaroon ng mabuting asawa. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang kulot na lalaki. Nakilala siya ni Ginangga at nagbalak na umalis, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Bakit? Dahil nabilanggo ako. Hindi, dahil nabilanggo rin ang asawa mo, kaya hindi iyon ang dahilan. Maraming taon na ang lumipas. Akala ko mas madali ka ng lapitan. Bakit ang lamig mo pa rin? Kaibigan ko pa rin naman ang asawa mo. Hindi mo ba ako babatiin? Anong kaibigan? Iba ang asawa ko sa iyo. Hindi na siya makikisama sa iyo ulit. Hindi na tayo kailangang magbatian. Chelsea, umalis na tayo. Nahihiyang umupo si Ginangga ng tahimik sa tabi ni Ginang Kim at pagkatapos ay nagmadaling umuwi. Ngunit nang papasok na sana siya sa pinto, narinig niya ang asawa niya na tumatawag at tinanggihan sa pag-a-apply ng trabaho. Sabi mo, nangangailangan ang kumpanya ng tao. Huwag lang tingnan ang criminal record ko. Nagbago na ako sa loob ng mahigit 0 taon. Hindi ninyo ba iyon nakikita? Pasensya na, alam kong pagod ka, pero kailangan kong lumabas at maghanap ng trabaho. Ganyan ba ang balak mong mabuhay? Nakikisama ka na naman ba sa hinayupak na iyon para gumawa ng masamang bagay? Sisirain ito ang ikalawang kalahati ng buhay mo. Bakit ka naghahanap ng trabaho? Wala namang kukuha sa iyo. Wala lang. Nanggugulo ka lang. Huwag ka nang umalis. Matagal na akong nawala ng pag-asa. Hindi ka makakahanap
makahanap ng magandang trabaho. Alam kong wala ng pag-asa ang buhay mo, pero hindi ako pwedeng umupo na lang. Narinig ko na mapanganib ang operasyon at hindi maganda para sa kalusugan. Ano na ang gagawin ko ngayon? Gusto mo bang tumayo lang ako at manood? Huwag kang magulo. Saan ka pupunta? Pagkatapos ng isang araw ng pag-iisip, sa wakas ay natauhan si Ginoong Kim. Naramdaman niyang nagkasala siya kay Ginang Kim. Kinansela niya ang pag-akyat sa bundok kasama ang Pangulo. Sinabi niya kay Ginang Kim na gusto niyang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo ng kasal ng maayos kasama siya. Ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayaring malaking gulo sa date na ito. Hinatid ni Jo Hyun si Deoksun pauwi. Nang makita niyang tulog ito, marahan siyang naglagay ng jacket sa kanya. Kasabay nito, nabighani rin siya sa mukha nito habang natutulog. Biglang nagmulat si Deoksun, ikinagulat ni Jo Hyun. Gusto ni Deoksun na pumunta sa bahay ni Jo Hyun para tulungan siya bukas. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi si Jo Hyun. Ang mga salita ng kulot na lalaki ay patuloy na umaalinggaw sa tenga ng asawa ni Ginangga. Tonight, uminom siya ng maraming alak. Hindi na kailangang sabihin, nabigo na naman ang plano niyang maghanap ng trabaho ngayon. 2:00 ng madaling araw, hindi makatulog si Ginangga. Nang marinig niya ang ingay sa labas, nagmadali siyang nagkunwaring natutulog. Lasing ang asawa ni Ginangga. Maingat niyang tinakpan ng kumot ang 3 anak na babae. Pagkatapos, pumunta siya sa tabi ni Ginangga. Umiyak siya at natatakot siyang maingayan ang mga bata. Gusto ko lang maging mabuting asawa. Pasensya na, iyan lang ang kaya kong gawin. Wala akong magawa. Mahal kita. Kinaumagahan, hindi pa rin nakakatanggap si Deoksun ng tawag mula kay Jo Hyun. Habang nag-aalala siya, tumawag ang manager. Nanguna si Deoksun sa benta nitong buwan, kaya nagpa siya ang kumpanya na ipromote siya bilang pinuno ng sangay ng Chelsea. At binati si Deoksun ng lahat. Ang pagsisikap ni Deoksun ay nagpatatag din sa tahimik na determinasyon ni Ginangga. Gusto rin niya ng regular na sweldo tulad ni Deoksun para ipanganak ang kanyang ika-5 anak. Pag-alis ni Deoksun, nagkataon siyang nakita si Jo Hyun. Muli siyang nag-alok na pumunta sa bahay nito upang tumulong, ngunit nagdahilan si Jo Hyun na abala siya para tumanggi. Nagkataon, dumating ang kapitan ng pangkat ni Jo Hyun na naglantad na wala itong ginagawa. Medyo nahihiya si Deoksun. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya na nakapagpabigat ng loob ni Jo Hyun. Samantala, sa bahay ni Ginang Kim, pinigilan niya si Ginangga. Inakala ni Ginangga na gusto ni Ginang Kim na putulin ang ugnayan sa kanya dahil sa criminal record ng kanyang asawa. Ngunit gusto lang ni Ginang Kim na bigyan ng regalo ang mga anak ni Ginangga. Nakita ko ito sa palengke at nakita kong cute kaya binili ko. Wala akong anak kaya hindi ko alam kung ano ang gusto ng anak mo. Kaya nag-isip ako ng kaunti. Ano sa tingin mo? Magugustuhan ba ng anak mo? Napakahirap ng buhay mo ngayon, hindi ba? May pag-asa ba sa pera? Hindi ko talaga alam. Ang trabaho natin ay magbigay ng pag-asa. Magiging maayos ang trabaho tulad ni Deoksun. Tama, malapit na ang pag-asa. Ang mga taong malapit sa atin ay pag-asa. Tulad ni Deoksun, gabi, hindi na nakapagpigil si Deoksun at tinawagan si Jo Hyun. Nag-alok siya na tulungan ito sa pangatlong pagkakataon, ngunit tumanggi pa rin si Jo Hyun. Ibinaba pa niya ang telepono. Ang aksyon na ito ay lalong nag-isip kay Deoksun. Ayaw ni Jo Hyun na tanggihan si Deoksun. Ilang araw lang siyang nakasalamuha. Ang imahe ni Deoksun ay nanatili sa kanyang isip, hindi nawawala kailanman. Maagang dumating si Ginang Kim sa tagpuan. Sa pagtingin sa pamilya sa malayo, naalaala niya ang kanyang date nila ng kanyang asawa noong bago pa lang sila magkasintahan. Sa unang pagkikita nila, nilinaw ni Ginang Kim na ayaw niyang magkaanak. Hindi sumagot si Ginoong Kim noon. Tumayo si Ginang Kim at umalis. Isang araw, lumitaw si Ginoong Kim na mukhang lugmok sa harapan ni Ginang Kim. Sinabi niya sa kanya, pumayag na ang mga magulang ko. Ano, pumayag silang pakasalan mo ang isang babaeng ayaw magkaanak? Nagbitiw ako sa trabaho at nag-ayuno, kaya sinabi nila ang totoo. Mas gusto pa nilang pumayag kaysa makita akong mamatay. Ginang Kim, nangako ako na hindi ko hahayaang mamuhay ka sa isang karaniwang buhay. Tinitiyak ko sa iyo na magkakaroon ka ng pinakamodernong buhay sa South Korea. Sa pag-alala sa mga magagandang alaala, umiti si Ginang Kim. Tiningnan niya ang kanyang relo, iniisip na parating na ang kanyang asawa. Ngunit pumunta ito sa isang tindahan ng alahas. Ang mahalaga, ito ang tindahan ng alahas na balak nakawan ng kulot na lalaki. Tulad ni Ginang Kim, hinihintay din ni Ginangga ang pag-uwi ng kanyang asawa. Masaya siya ngayon dahil sa wakas ay nagpasya siyang sabihin sa kanyang asawa na panatilihin ang sanggol. Ngunit may namatay. Si Deoksun, lasing, ay kusang pumunta kay Jo Hyun. Hindi niya alam kung ano ang pagkakamali niya, kaya palaging umiiwas si Jo Hyun sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya. Ayaw niya ang pakiramdam ng pagiging malayo. Tahimik pa rin si Jo Hyun. Nadismaya si Deoksun at tumalikod para umalis. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ni Jo Hyun, Han Deoksun. Gusto ko talagang panatilihin ang distansya sa iyo. Ngunit hindi iyon ang dahilan na iniisip mo. Nalilito lang ako kapag kasama kita, kaya iniiwasan kita. Gusto kong makatiyak. Makatiyak sa ano? Ang asawa ni Ginangga ay nasangkot sa pagnanakaw ng alahas. Habang tumatakas, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang kasabwat na humantong sa isang aksidente kung saan nasagasaan nila si Ginoong Kim. Nanginig ang asawa ni Ginangga habang tinitingnan ang sugat. Balak sana niyang tawagan ang pulis, ngunit hinila siya ng kanyang kasabwat. Sa kawalan ng magawa, naghintay siya ng pagkakataon. Nang hindi nakatingin ang kanyang kasabwat, sumingit siya sa isang
isang phone booth at tumawag sa emergency. Pagdating ni Ginang Kim sa ospital, critical pa rin ang kalagayan ni Ginoong Kim. Nakakabahala talaga. Nang matanggap ang ulat ng pulisya, mabilis na dumating si Jo Hyun sa pinangyarihan ng krimen. Base sa mga gulong at CCTV, tinantya niya na ang pagnanakaw ng alahas ay may kaugnayan sa naunang hit and run at malamang na iisang sasakyan ang ginamit. Nagtrabaho hanggang gabi, natagpuan ni Giki Gia ang kanyang asawa na nagtatago sa isang sulok sa dilim. Hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon ng kanyang asawa, ngunit mahinahon siyang sinabi na nagpasya siyang panatilihin ang sanggol. Ang pagbabago sa isip ni Giki Gia ay dahil ipinasa ni Giki Kim sa kanya ang pag-asa sa buhay. Ngunit nakakainis ang tadhana. Kung hindi nangyari ang pagnanakaw at aksidente sa araw, siguradong matutuwa si Giki Gia at sasalubungin nila ang paparating na sanggol. Ngunit ngayon, naganap ang trahedya at si Giki Gia ay labis na nagsisisi. Hindi siya umimik. Naisip ni Giki Gia na masyado siyang nagbigay ng pressure. Kaya kinomportable niya, kahit madalas kitang sisihin, malaki ang respeto ko sa'yo. Hindi mo na inulit ang mga pagkakamali mo sa loob ng maraming taon. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Mukhang dismayado si Giki Gia. Alam niya na sinira niya ang tiwala ng kanyang asawa at ang kanyang pangako na hindi na ulitin ang pagkakamali. Ngayon gusto kong magkaanak, na-stress ka ba? Hindi. Masaya ako na nagbago ang isip mo. Hindi ba tamang desisyon ito? Sa ospital, nakakabit na sa life support si Amy Kim. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon. Kailangan na lang hintayin na magising siya. Habang nag-uusap sina Amy Kim at Deok Soo, narinig ni Deok Jun na na-ospital si Amy Kim, kaya dali-dali siyang tumakbo at umiyak ng husto. Sinisi niya ang sarili dahil sa maagang pag-alis sa trabaho kahapon nagmamakaawa na magising si Amy Kim upang pagalitan siya nito. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nagmulat ng mata si Amy Kim at tumingin sa kanyang asawa. Marami siyang gustong sabihin kaya pinili niyang yakapin ito ng mahigpit para ipahayag ang damdamin niya. Iniladlad niya ang kanyang mga bisig boss. Nasasaktan siya. Sinasaktan mo siya. Sorry Digaon. Pag alis niya dumating si Do Hyun. Kailangan niyang alamin ang tungkol sa aksidente kagabi. Ngunit malabo lang ang naaalala ni Amy Kim. May dalawang tao na nag-aaway noon. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay at wala nang alam pa pag alis sa ospital. Hindi agad pumunta si Do Hyun sa istasyon ng pulisya, kundi tinawag si Dae Wong Sook ng pribado kagabi. Sana iyakapin niya si Dae Wong Sook upang umamin ng pag-ibig. Ngunit dahil sa paglitaw ng lasing hindi ito natuloy. Ngayon ay naglakas loob siyang magpahayag ng kanyang damdamin. Ngunit nakatanggap ng magalang na pagtanggi. Hindi sinabi ni Dae Wong Sook ang dahilan at tumalikod na lang pumunta si Doc Jeong sa ospital upang tumulong dahil kailangan ni Amy Kim ng ilang personal na gamit at hindi maaaring umalis si Iris Kim at si Yoo Heong. Humiling siya sa kanyang asawa na dalhin ito. Nang malaman ng asawa ni Doc Jeong nagising na si Iris Kim, naluluha siya. Akala ni Doc Jeong mabait ang kanyang asawa kaya lalo kanyang hinikayat itong pumunta sa ospital. Kahit natatakot siyang harapin si Iris Kim, pumunta pa rin ang asawa ni Doc Jeong. Nagpapahinga si Iris Kim sa kanyang silid. Ang asawa ni Doc Jeong ay maingat na pumasok, baka magising niya ito. Ngunit nahuli pa rin siya. Natatakot siyang makilala siya ni Amy Kim, ngunit walang alam si Amy Kim. Pinasamahan pa niya ito sa banyo. Pagkatapos bumalik sina Doc Jeong at Mrs. Kim, nakita silang nagkakasundo. Masaya sila. Sa wakas ang pagkabalisa at takot sa puso ng asawa ni Doc Jeong ay hindi na niya maitago pa. Tinawag niya si Doc Jeong sa pasilyo ng ospital at isinalaysay ang buong pangyayari kagabi. Hindi makapaniwala si Doc Jeong na nagkasala muli ang kanyang asawa, lalo na ngayong buntis siya sa kulungan. Sumumpa siyang hindi na siya magkakamali muli, ngunit ngayon tila bumalik sa simula. Nagtipon ang apat na magkakapatid upang pag-usapan ang kanilang paparating na plano sa pagbebenta ng damit panloob. Ang tatlo ay masiglang nag-usap. Tanging si Doc Jeong lang ang tulala, ngunit hindi ito napansin ng tatlo. Lalo pang nagpasalamat si N.E.S. Kim kay Doc Jeong sa pag-aalaga kay Amy Kim noong siya ay na-ospital. Habang nagsasalita si N.E.S. Kim, lalong nakonsensya si Doc Jeong. Ngunit para sa buhay, kailangan niyang tiisin. Pagkatapos maghiwalay, nagbigay ng maganda balita si Chelsea kay Jae Wong Sook. Nagde-date sila ni Dijun. Si Chelsea ay isang optimistiko at mapagbigay na babae. Hindi niya inaalala kung mayaman o mahirap, gwapo o pangit ang kanyang kasintahan. Alam lang niya na kung masaya siya sa piling ng isang tao, iyon ay pag-ibig. Ang mga salita ni Chelsea ay nagpaisip kay Jae Wong Sook. Tumanggi siyang makipag-date kay Jo Hyun sa araw, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Chelsea, napagtanto ni Jae Wong Sook na gusto rin pala niya si Jo Hyun. Kung hindi, bakit siya masaya tuwing kasama niya ito at nalulungkot kapag wala siya. Pagkatapos mag-isip, tinawagan ni Jae Wong Sook si Jo Hyun at nakipagkita sa kanya sa parke. Bukas nakokonsensya si Doc Jeong at ayaw niyang umuwi, kaya nanatili siya sa ospital para alagaan si Iris Kim. Umaasang mabayaran si Iris Kim, ngunit iyon lang ang nasa isip niya. Hindi niya alam kung gaano magagalit si Iris Kim kapag nalaman ang totoo. Nagising ang asawa ni Doc Jeong magdamag, naghihintay sa kanya. Pagbalik, nakita niyang pagod ang kanyang asawa at sinubukan niya itong aliwin, ngunit pinutol ni Doc Jeong. Alam niya ang gustong sabihin nito, ngunit wala nang silbi pa ang anumang sasabihin.
Nakita si Doc Jeong na nagpapahangin sa labas, tiningnan niya ang maliit na regalo na ibinigay ni Eunice Kim sa apat na anak na konsensya at nahirapan si Doc Jeong. Nagdesisyon na rin siya. Kinabukasan nagkita sina Jae Woong Suk at Jo Hyun sa parke. Naglaro sila ng lahat ng laro na parang nagde-date na magkasintahan. Kahit hindi niya sinabi ng direkta, sinabi ni Jae Woong Suk kay Jo Hyun na masaya siyang kasama siya, tulad ng sinabi ni Chelsea, kung masaya ka sa piling ng isang tao, iyon ay gusto sa madaling salita. Umamin si Jae Woong Suk ng pag-ibig kay Jo Hyun nang tumatakbo sila pa uwi. Upang sumilong sa ulan, pumunta si Doc Jeong sa ospital para hanapin si Eunice Kim at sabihin ang totoo. Pagkatapos ay tumawag ang hepe kay Jo Hyun habang sumisilong sila sa ulan kasama si Jae Woong Suk. Nalaman niya ang pangalan ng suspect at sinabi kay Jae Woong Suk. Nagmadali silang pumunta sa istasyon ng pulisya kung saan nakita nila si Eunice Kim na nagre-report ng walang pakialam na hindi pinansin ni Eunice Kim. Sinabi ni Jae Woong Suk ang mga hindi kapanipaniwalang salita. Dapat pala pinakinggan ko ang asawa ko. Sinabi niya na hindi tayo magkatulad. Sinabi niya na dapat mamuhay ako ng tahimik tulad ng dati. Nagsisisi ako dahil inakala kong mabubuting tao kayo. Hindi nagsisisi ako dahil nakilala ko kayo. Huwag na tayong magkita pa ulit. Huwag nang magkita pa, sinabi ni Eunice Kim kay Jo Hyun na determinado siyang kasuhan ang asawa ni Doc Jeong. Ngunit hindi inasahan ni Eunice Kim na sasabihin ni Jo Hyun na ang asawa ni Doc Jeong ang tumawag sa emergency. Kahit na ganoon, hindi pa rin nagbago ang isip ni Eunice Kim. Matigas talaga siya. Si Eunice Kim ay napakaunawain. Alam niya ang kanyang asawa. Bihira magbukas ng damdamin si Eunice Kim sa mga labas. Kaya para kay Eunice Kim, hindi estranghero ang tatlong magkakapatid ni Doc Jeong. Bukod pa rito, tumawag pa ang asawa ni Doc Jeong ng emergency. Kung hindi dahil sa kanya, wala na sana si Eunice Kim. Na unawaan ni Eunice Kim ang ibig sabihin ni Eunice Kim. Ngunit hindi pa rin siya napapapayapa na wala ang karaniwang kasiyahan ng apat na magkakapatid. Pumunta si Jae Woong Suk para hikayatin si Doc Jeong na maging masaya at makipag-usap kay Eunice Kim kahit pa man magpatawad si Eunice Kim o hindi. Ngunit kung walang gagawin, wala ring pag-asa. Pagkatapos pumunta sina Doc Jeong at Jae Woong Suk sa ospital. Nang makita sila, pinaalis sila ni Eunice Kim ng maayos. Ngunit gusto ni Eunice Kim na pakinggan sila ni Eunice Kim. Lumabas ang tatlong magkakapatid, taos pusong humingi ng tawad si Doc Jeong na natiling walang damdamin si Eunice Kim. Ano man ang mangyari, hindi na sila magkaibigan. Bahala ka na sa sarili mo. Nakita ni Doc Jeong si Eunice Kim na umalis at lumuhod. Tumigil si Eunice Kim at nagtanong kung bakit hindi sinabi ni Doc Jeong kung sino ang tumawag sa emergency. Sinabi ni Doc Jeong na hindi siya nagpapaliwanag dahil natatakot siya. Naisip ni Eunice Kim na gusto niya makipag-ayos. Mayroon pa rin siyang kaunting konsensya. Umalis si Eunice Kim. Naging emosyonal si Doc Jeong. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Ngayon lang nalaman ni Eunice Kim at Jae Woong Suk na buntis si Doc Jeong. Tumakbo si Jae Woong Suk sa ospital upang humingi ng tulong. Si Eunice Kim ay gumawa ng isang hindi inaasahang kilos. Gumising ka, hindi ka naman may sakit kahapon. Nakipaglaro ka pa sa Yukalaguyo. Bilisan mo Doc Jeong, kaya mo iyan. Tumabi kayo, emergency, daan muna kayo. Tumabi kayo, buti na lang malapit lang ang ospital na iligtas ang sanggol. Lumambot ang kalooban ni Eunice Kim dahil alam niyang buntis si Doc Jeong. Hindi siya nagsalita nang masama. Nagpatawad si Eunice Kim, ngunit sinabing para sa bata. Dinala ni Jo Hyun ang asawa ni Doc Jeong sa ospital. Humingi ng tawad ang mag-asawa kina Eunice Kim at Eunice Kim at nangakong babawi. Pagkatapos ng mga pagsubok, nagkasiyahan muli ang apat na magkakapatid. May lead na sa mga magulang ni Jo Hyun. Sinabi ng hepe kay Jo Hyun na may natagpuan siyang sikreto sa record ng orphanage. 20 bata ang ipinadala sa ibang bansa para sa ampon, ngunit 11 ay hindi ulila kundi dinukot. Bawat record ay nagpapakita ng 10001 na nagpapatunay na mayroong human trafficking dahil ang biktima ay nasa malayong lugar, walang saksi. Ngunit may isang nurse na buhay. Baka may alam siya. Nahanap ni Jo Hyun ang nurse. Batay sa address na ibinigay ng hepe, ang nurse ay may Alzheimer's disease. Hindi gaanong naaalala, ngunit sa kabutihang palad may nalaman siya. May isa pang kumadrona. Hindi niya maalala ang pangalan ng kumadrona. Alam lang niya na ang anak nito ay nagngangalang Okerel. Ginamit ni Jo Hyun ang pulisya upang hanapin ang kumadrona. Siya ang may-ari ng tindahan ng record. Inamin niya na namatay ang kanyang anak dahil sa sipon. Dahil mahirap sila, nagboluntaryo siyang magpaanak upang aliwin ang sarili. Umiiyak siya. Tinanong ni Jo Hyun kung bakit gumanda ang kanilang pananalapi pagkamatay ng kanyang anak. Kakaiba ang tingin niya kay Jo Hyun. Biglang nahilo si Jo Hyun at nawala ng malay. Nang magising, nakatali siya. Naunawaan niya ang lahat. Namatay ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Nabaluktot ang kanyang isip. Kinidnap niya ang mahihirap na bata. Ipinadala sa ibang bansa at itinuring ito pagliligtas sa kanila. Sa tingin ko, niligtas ko sila. Pagliligtas, galit ako sa mga magulang ko habang buhay. Bakit nila ako iniwan? Bakit nila ako ipinanganak? Hindi ko inaasahan na ikaw pa ang naglakas loob na sabihing pagliligtas. Nagkamali ka. Nagpadala ng anghel. Nagtatoo ako ng letrang 10 sa noo para makilala ko sila sa hinaharap. Ngunit wala sa noo
noo mo may peklat ako sa kamay dahil sa paso. Mula noong nasa orphanage ako, hindi ka isa sa kanila, mahal ko ang aking kayamanan, parang ampon ka rin, mahusay ka nang lumaki ate-ate. Narinig ang boses ni Jae Woong Sook, nagmamadaling isinara ng may-ari ng tindahan ang pinto at nahulog ang ilaw, natatakot. Na makita siya ni Jae Woong Sook, tinangka niya itong hilahin, ngunit nakita ni Jae Woong Sook ang talaarawan ni Jo Hyun, kumalat ang apoy sa direksyon ni Jo Hyun, sinira ni Jae Woong Sook ang pinto at hinila siya, bitiwan mo, anong ginagawa ninyo, huwag kang tatakas na huli dahil sa kidnapping ng bata sa Kim Jae at OK San International Human Trafficking. Sa ospital nakatanggap si Jo Hyun ng padala mula sa kanyang adoptive parents. Sa loob ay ang damit na suot niya noong inampon siya, may 3 letra na padaan si Jae Woong Sook, ngunit hindi pinansin. Kinabukasan pumunta siya sa bahay ni Elliot Kim. Para kumain, nakita niya ang eksaktong damit sa bodega na tuklasan ni Jae Woong Sook ang sikreto ni Elliot Kim. Ngunit hindi pa siya handang sabihin kay Jo Hyun dahil hindi rin siya sigurado kung tama ang kanyang hinala, gayunpaman sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, lalo pang napansin ni Jae Woong Sook na maraming pagkakatulad sina Jo Hyun at Elliot Kim. Si Elliot Kim ay mahigit 50 taong gulang na, samantalang si Jo Hyun ay mahigit 20 pa lang kung susundin ang edad. Swak na swak may espesyal na pag-aalala si MS Kim kay Jo Hyun kahit maliit lang na gasgas sa kamay. Nagmadali ring tumakbo si MS Kim para bandahan siya, parang mag-ina silang nagtuturo. Pagkatapos tinawagan ni MS Kim si Jae Woong Sook, sinabing bukas maaari siyang pumunta sa bahay niya para kunan ng litrato ang produkto. Nagplano si Jae Woong Sook na gamitin ang pagkakataong ito upang magtanong, ngunit nag-alinlangan at hindi nagsalita. Nag-aral ng fotografiya si Dae-jun kaya inanyayahan siyang kumuha ng litrato ng produkto. Tinitigan ni Chelsea si Dae-jun habang nagtatrabaho. Mabilis ang tibok ng puso niya, nagkagusto siya rito. Nagbihis siyang parang masunuring estudyante at pumunta sa bahay ni Dae-jun. Nagbakasyon ang asawa ng presidente kaya panatag si Dae-jun na papuntahin si Chelsea at plano nilang magkaroon ng mainit na gabi. Hindi inaasahan ni Dae-jun na pagkatapos niyang kumilos ay ano ang ginagawa ninyong dalawa, hindi ba't nasa China si inay? Ang China ay hindi problema ngayon, kayong dalawang tampalasan. Kailangan kitang hulihin. Nagbigay ang asawa ng presidente ng... Ang magkatulad na hilig at ang mga detalye noon hindi na nakayanan ni Jae Woong Sook. Sinabi niya ang lihim na natuklasan niya. Nagbigay si Elliot Kim kay Jo Hyun ng isang panyo na may borda. Ang disenyo doon ay parehong-pareho sa damit pambata na nakita niya sa bahay ni Elliot Kim. Nagpigil si Jo Hyun hanggang kinabukasan bago nagtanong, anong gusto mong itanong sa akin? Mas mabuting ipakita mo ng direkta sa kanya, ito ang damit na suot ko noong inampon ako ng isang Amerikanong pamilya. Wala akong alam. Gayunpaman hindi ko alam kung sino ang hinahanap mo. Hindi kita matutulungan. Masyadong biglaan ang lahat. Nagpanik si Kim. Ngunit nang kinuha niya ang damit pambata mula sa bodega, makikita na hinding-hindi niya nakalimutan ang anak na iniwan niya. Hindi inasahan ni Jo Hyun na magiging ganito ang lahat. Kahit ipaliwanag ni Elliot Kim ang dahilan, matatanggap niya ito. Si Elliot Kim ay hindi na kasing sigla ng dati, nagiging balisa sa trabaho at hindi malaman kung ano ang iniisip. Nakikita lahat ito ni Jae Woong Sook, ngunit wala siyang magawa nang makita niyang muli si Elliot Kim. Tinawag niya ito, bakit mo ako iniwan? Walang partikular na dahilan. Nakilala ko ang isang masamang lalaki kaya nabuntis ako. Natatakot ako sa sasabihin ng iba at ayaw kong maging responsable. Siguro gusto mong marinig ang isang nakakaantig na kwento, ngunit iyon lang ang totoo. Kaya huwag ka nang mag-isip pa, mamuhay ka ng maayos. Palagi akong nabubuhay ng ganyan. Gusto kong mamuhay ng tahimik. Ang mga salita ni Elliot Kim ay lubhang nakasakit kay Jo Hyun. Nagkaroon siya ng mataas na lagnat ng gabing iyon. Kinabukasan lang nalaman ni Jae Woong Sook ang nangyari. Tumakbo siya sa butika ni Elliot Kim para bumili ng gamot. Naroon din si Elliot Kim. Nang marinig niyang may sakit si Jo Hyun, umamin si Elliot Kim, matagal na akong nag-aalala. Gusto ko malaman kung paano siya nabubuhay. Sa tingin ko, mas mabuti na mamuhay na lang tayo sa sarili nating buhay tulad ng kasalukuyan. Malaki na siya, isa siyang marangal at kagalang-galang na tao. Naalala mo pa ba ang tungkol sa may-ari ng tindahan ng record? Nag-imbestiga siya dahil inakala niyang siya ang biktima. Naniniwala siyang dinukot siya noong bata pa siya. Ang kanyang mga magulang ay tiyak na naghahanap sa kanya ng may pag-aalala. Palagi niyang iniisip na siya ay iniwan. Hindi ko alam ang gagawin. Ang asawa ko ay walang alam. Wala pa siyang alam tungkol dito. Ngunit kung malalaman niya na nagkaanak ako bago ikasal, boss, anong ginagawa mo dyan? Alam ni Elliot Kim na may tinatago si Elliot Kim. Kung hindi, bakit niya sasabihing ayaw niyang magkaanak bago ikasal? Sa simula, hindi nag-iisip ng malalim si Elliot Kim hanggang sa hindi niya sinasadyang makita ang damit at laruan ng bata. Naniwala siyang hindi nagkataon lamang na lumitaw ang mga bagay na ito sa bahay. Tiyak na mahalagang bagay ito para kay Elliot Kim tuwing nakakakita ng bata. Naiiyak si Elliot Kim. Naisip ni Elliot Kim na tiyak may dahilan, kaya bakit hindi mo sinabi? Kailangan pa bang itanong? Mukhang gusto mong ibaon sa limot ang nakaraan. Kaya kung nag-aalangan ka dahil sa akin, hindi na kailangan asawa ko. Alam mo, dahil sa iyo ang buhay ko ay
ay laging buo. Talaga? Sa panaginip, si Do-hyun ay nakakita ng batang Kim. Ang pangalan ng tauhan ay dapat i-adjust sa loob ng kurtina ng lamig. Pagmulat ng mata mo, si Kim ay nasa harap mo talaga. Bakit ka nandito? Patawad, kasalanan ko ang lahat. Patawad, ina. Kaya pala nagdadalang tao si Kim ng anak ng utusan para protektahan ang sanggol. Umalis si Kim sa bahay. Kahit mahirap, masaya sila. Isang gabi, habang si Kim ay lumabas para bumili ng uling, hindi niya sinasadyang natumba ang kandila. Pagbalik niya, malaki na ang sunog sa bahay. Kahit niligtas niya si Do-hyun nang may panganib sa buhay, siya ay malubhang napaso at kailangan ng agarang lunas. Walang magawa, si Kim ay bumalik para humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Pero pinilit siyang ipalaglag ang bata ng kanyang mga magulang. Kung hindi, wag nang umasa. Napilitang iwan ni Kim ang kanyang anak. Ngayon lang niya napagtanto. Alam mo, salamat sa iyo, palaging puno ng kasiyahan ang aking buhay. Talaga? Sa panaginip ni Do-hyun, nakita niya si Ginang Kim noong bata pa ito. Pagdilat niya, si Ginang Kim ay nasa harapan niya. Bakit ka narito? Patawad, kasalanan ko ang lahat. Patawad, ina. Kaya pala, nagdala si Ginang Kim ng anak sa labas para protektahan ang bata. Umalis si Ginang Kim sa bahay. Kahit mahirap, masaya. Isang gabi, nang lumabas si Ginang Kim para bumili ng uling, hindi sinasadyang natumba ang kandila. Pagbalik niya, malaki na ang sunog sa bahay. Kahit isinugal niya ang buhay niya para iligtas si Do-hyun, malubha pa rin ang kanyang paso at kailangang gamutin agad. Walang magawa, si Ginang Kim ay bumalik upang humingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga magulang na iwan ang bata. Kung hindi, wag na siyang umasa. Napilitan si Ginang Kim na lumayo sa kanyang anak. Ngayon lang niya nalaman. Sa bawat gabi, ayaw niyang makita ang ganitong eksena. Sa ilalim ng panggigipit ng asawa ng presidente, nawalan si Seulgi ng tindahan, nawalan si Dejun ng bahay. Ang tanging paraan ay maghiwalay. Pumunta siya upang makipagkita sa asawa ng presidente at sinabi na hihiwalayan niya si Dejun. Ngunit may isang kondisyon, payagan si Dejun na mag-aral ulit ng fotografiya. Noong araw na iyon, balak ni Dejun na ibigay kay Seulgi ang larawan nilang magkasama, ngunit tinanggihan niya ito at nagpaalam na. Hindi tinanggap ni Dejun, umiyak at nagmakaawa, ngunit umalis pa rin si Seulgi. Upang maging malapit sina Do-hyun at Madam Kim bago siya umalis, nagplano si Dejun. Una, kumain si Do-hyun ng tanghalian na inihanda ng kanyang ina. Sa tanghali, ang iba ay kumakain ng instant noodles. Ngunit si Do-hyun ay may masasarap na pagkain. Umuulan, at ang ina ay may hawak na payong upang ihatid ang kanyang anak pauwi. Sa gabi, ang mag-ina ay nag-inuman. Hindi maikakaila na napaka-epektibo ng paraan ni Jeong-suk. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, nagtalo ang mag-ina tungkol sa tofu. Dapat ba itong maalat o matamis? Sa paningin ni Jeong-suk, ito ang normal na relasyon ng mag-ina. Naging maayos ang lahat. Nagkaroon din ng pagbabago si Dejun. Akala ng asawa ng presidente na babalik sa normal si Dejun sa lalong madaling panahon, ngunit nagkamali siya. Pagkalipas ng isang linggo, si Dejun ay parang walang kaluluwa at malungkot sa buong araw. Pagkatapos mag-isip, pumayag siyang magsama sina Dejun at Seulgi. Seulgi, sinalubong din ni Inja ang kanyang asawa na bumalik mula sa kulungan. Ang buhay ng apat na magkakapatid ay wala ng kalungkutan. Inilaan nila ang kanilang lahat ng lakas sa trabaho. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis ni Do-hyun. Si Madam Kim ay mailuhang mata at may kalungkutan na hindi makatiis. Hindi rin binigo ni Do-hyun si Madam Kim. Bago siya umalis, tinawag niya ang kanyang ina, nagpaalam, mahal na ina, sige, ihintayin kita. Ngayon, kahit na araw ng pag-alis ni Do-hyun, ito rin ay araw ng sweldo. Gayunpaman, nang dumating si Jeong-suk sa kumpanya, nakita niya na bukas ang pinto. Sa loob, magulo at ang sweldo sa drawer ay nawawala. Nagtapos ang investigasyon ng pulis na ang may kagagawan ay isang kakilala. Sa madaling salita, niloko sila ng tatlong matatabang mukha. Sa apat na magkakapatid, si Jeong-suk ang pinakamahalaga ang trabaho, kaya't ang pagkabigla na ito ay ang pinakamalaki para sa kanya. Naunawaan ni Madam Kim at ng tatlo pa ang damdamin ni Jeong-suk, kaya't sabay-sabay nilang inayos ang opisina. Inupahan pa ni Madam Kim ang lugar na ito nang handa na si Jeong-suk na magsimulang muli mula sa simula. Ibinigay ng pulisya ang balita na natagpuan na ang babaeng mataba ang mukha sa ibang lugar. Natagpuan ni Jeong-suk ang babaeng mataba ang mukha na nalugmok sa buhay. Bago dumating ang pulis, lumabas na ang babaeng mataba ang mukha ay nagbukas ng isang tindahan ng adult na gamit sa Seoul. Sa simula, napakaganda ng negosyo, ngunit pagkatapos ay patuloy itong inirereklamo dahil sa pagbebenta ng mga bagay na may masamang impluensya. Sa huli, nagsara ang tindahan. Kasama ang kanyang kaibigan, pumunta siya sa bayan ni Jeong-suk. Noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang puhunan upang bumili ng mga paninda. Nakita niya na napakaganda ng negosyo ni Jeong-suk kaya naisip niyang makakabawi siya. Ngunit ang mamimili mula sa ibang bansa ay nahuli kaya't humantong sa ganito. Alam ng babaeng mataba ang mukha na siya ay hinahanap at wala na siyang pag-asa. Ngunit si Jeong-suk ay mayroon. Kung naniniwala kang ito ang tamang landas, huwag kang sumuko. Maghanap ka ng ibang paraan. Ganoon din ako. Kung hindi niya bubuksan ang pinto sa loob ng 1-0 segundo, sisirain namin ito. Magpatuloy ka at magkakaroon ng pag-asa. Gusto mo ba talaga? Pagkalipas ng 4 na taon, bumalik si Do-hyun. Si Jeong-suk ay may sarili ng tindahan. Ang negosyo ng 4 na magkakapatid ay napakalago. Kunin ang gunting, kahanga-hanga. Binabati kita sa immoral na negosyo na nakakaapekto sa lipunan. Immoral na negosyo na nakakaapekto sa lipunan. Talagang nagsikap ako at hindi ako susuko ngayon. Kung may humadlang sa aming daan, lilipad kami sa ibabaw. Kahit magtagal, ayos lang. Dito nagtatapos ang istorya ng banal na babaeng nagbebenta, si Jeong-suk. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa pelikulang ito. Kung ang pelikula
pelikula ay nagbigay. Dahil sa iyo ang mga di malilimutang sandali, ibahagi ang iyong nararamdaman sa seksyon ng komento sa ibaba. Ang iyong opinyon ang inspirasyon namin upang patuloy na maghatid ng mas dekalidad na mga episode. Maraming salamat!